Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 2576. Dagatatat, mabilis na nagpaputok ang mga machine gun kina Philip at Fennel na tumatakbo sa lupa. Ang mga puno sa paligid ay nagkapira-piraso. Ang ilang mga gazebo sa gilid ng kalsada ay puno rin ng mga bala. Maraming mamahaling sasakyan na nakaparada sa tabing kalsada at nagliyab sa ilalim ng napakalakas na firepower. Mabilis na tumakbo sina Philip at Fennel. Biglang tumalikod si Philip, itinaas ang kamay sa langit, at gumawa ng grabong motion. Sa sandaling iyon, ang fighter jet sa kalangitan ay naglunsad lamang ng 2 missile na may nagninangas na buntot. Ginamit ng aksyon ni Philip ang kapangyarihan ng metal. Sa isang iglap, ang 2 missile ay tumalikod at bumaril papunta sa fighter jet. Boom! Isang nakakagulat na pagsabog. Ang fighter jet sa kalangitan ay tinusok ng mga missile at sumabog sa nagngangalit sa dagat ng apoy. Ang nabasag na fuselage ay nahulog mula sa langit at bumagsak ng husto sa lupa. Ang malaking propeller ay dumaan sa gilid ni Philip at pinutol ang ilang puno sa likuran niya. Kaagad pagkatapos, ang mga mata ni Philip ay nagkumuno sa dosenang armored vehicle na humahabol sa kanya mula sa likuran. Ibinuko niya ang kanyang mga braso at dahan-daang gumuhit ng bilog sa harap ng kanyang dibdib. Sa proseso, lumitaw ang mga solidong puting longsword na gawa sa compressed air habang nakabukas ang kanyang mga braso. Ang mga compressed air longsword na ito ay nagdadala ng nakakatakot sa presyo. Pagkatapos nito, itinaas ni Philip ang kanyang kamay at gumawa ng isang galaw ng laslas sa dosenang armored vehicle. Whoosh! Ang mga longsword ay naging mga bahid ng pilak habang nilaslas nila ang mga armored vehicle. Dumagundong! Ang bawat longsword ay hiniwa ang isang armored vehicle sa kalahati, na nagdulot ng pagsabog ng apoy. Sa isang iglap, mahigit 100 sasakyan ang nalunod sa dagat ng apoy. Samantala, 4 o 5 natitirang armored vehicle ang sumugod mula sa dagat ng apoy, dala ang 7 o 8 genetic warriors na binago ng tao. Ang kanilang mga mata ay puti, at sila ay pumailang lang diretso sa langit na parang mga kanyan. Itinaas nila ang kanilang mga kamao, ibinuko ang kanilang mga braso, o ibinuko ang kanilang mga umaatungal na bibig sa ilalim ng mga maskara habang sinusundan nila si Philip. Whoosh! Biglang umalangaw-ngaw ang isang maringal na dagandong ng dragon sa kalangitan. Isang higanting pulang dragon na 12 metro ang haba ay tumalon mula sa likuran ni Philip na may nagngangalit na presyo ng enerhiya at bumagsak sa 7 o 8 figure na nahulog mula sa langit. Dagandong. Sa isang iglap, ang 7 o 8 figure ay itinaboy ng pulang dragon. Hawak ng Horus ang isang pulang halberd na kumikinang na nakakatakot at nakatayo sa harap ni Philip. Sa sandaling iyon, mukhang napakalawak ng likod ni Fennel. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang patong ng kumikislap na pulang ilaw na umikot sa kanya at nag-aapoy. Ipauwi mo sa akin ang iba. Sa sinabi nito, nagmamadaling lumabas si Fennel na may hawak na pulang dragon halberd sa kanyang kamay. Tumapak siya ng malakas sa lupa at sumugod sa 7 o 8 genetic warriors na binago ng tao sa isang bahid ng pulang ilaw. Pinaikit ni Philip ang kanyang mga mata, tumalikod, at umalis. Kabanata 2577. Gayunpaman, nasulyapan niya sa gilid ng kanyang mga mata. Isang matangkad at mukhang kontrabida ang naghihintay sa ilalim ng street lamp sa di kalayuan kung saan nakasalubong ng kakahuyan ang kalye. Nasa bulsa ng pantalon ni Shane Lovelace ang mga kamay. Itinaas niya ang kanyang ulo, isang masamang pagngisi sa mga sulok ng kanyang bibig. Mapanuksong tumingin siya kay Philip at sinabing, sabik akong malaman ang tungkol sa lakas ng batang patriarch ng pamilyang Clark at ng bagong promote na Diyos na may 5 pinagmumula ng pagkahari. Sa sinabi nito, nawala ang figure ni Shane sa paningin ni Philip. Sa oras na muling mag-react si Philip, nakatayo na sa harapan niya si Shane. Nasa mukha niya ang masama at masasamang panunuya. Don't be distracted, mahinang sabi ni Shane at sabay sipa. Bam! Si Philip ay walang oras upang mag-react at maaari lamang i-block ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamao. Gayunpaman, ang sipa ni Shane ay bumagsak sa kanya. Siya ay pinalayas ni Shane 12 metro ang layo na nag-iwan ng 2 malalim na uka sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Masyadong mabilis. Pinatatag ni Philip ang kanyang sarili habang ang kanyang mga mata ay sumabog sa galit. Tinitigan niya ng maayos si Shane na 12 metro ang layo. Nakatayo sa parehong posisyon ang kabilang partido habang nasa bulsa ng pantalon ang mga kamay na para bang pampaganya sa kanya ang sipa kanina. Hindi masama. You withstood my kick, matamlay na ngumiti si Shane habang muling nawala ang kanyang figure. Biglang kinabahan si Philip, at dilat ang mga mata niya. Gayunpaman, hindi niya mahanap ang mga figure ni Shane.
Para siyang tuluyang nawala sa manipis na hangin. Agad niyang inactivate ang kanyang Rule of Insight. Sa sandaling iyon, malabo niyang nakuhanan ang kaunting abnormal na pagbabago-bago ng enerhiya sa nakapaligid na hangin. Sa mundo ng pamamahala ng pananaw ni Philip, puti lang ang nakikita niya. Ang lahat ng mga puno, mga ibon, langit, at mga ilaw sa kalye ay puti. Mapusyaw na kulay abo ang espasyo. Ang tila hindi umiiral na pagbabago-bago ng enerhiya, gayunpaman, ay isang napakaliwanag na pula. Sa kanina, biglang binuksan ni Philip ang kanyang mga mata, itinaas ang kanyang kamay, at sinuntok ang kanyang kanang bahagi. Boom! Dalawang kamao ang nagbanggaan. Sa kanina, dahan-daang lumitaw ang figure ni Shane. Sumili ang lamig sa kanyang mata habang sinuntok si Philip. Tapos, naghiwalay ang dalawa. Napaatras si Philip ng ilang hakbang habang walang pakialam na lumabas si Shane mula sa kawalan. Baka sa mukha niya ang kilig at excitement habang sinasabing, interesting. Nakita mo talaga ang lokasyon ko. Kumunat ang noo ni Philip. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Shane. Ang kanyang kapangyarihan ba sa mga tuntunin ay ang paggamit ng espasyo. Habang nagmumuni-muni si Philip, nagmamadaling lumapit si Shane at sumigaw, paano kung malalaman mo ito? Kung hindi ka malakas, langgam ka pa rin sa harapan ko. Bam! Ang bawat suntok ay nakakatugon sa target. Sa isang iglap, isang matinding away ang sumiklab sa pagitan nina Philip at Shane. Ginamit ni Philip ang kanyang buong lakas para labanan ang bawat suntok at sipa. Malinaw niyang naramdaman na mas malakas si Shane kaysa sa kanya. Tila hindi ginagamit ng kabilang partido ang kanyang buong lakas o sinusubukan man lang siya. Ito ba ang lakas ng pamilya Lovelace? Si Philip ay umungal, at ang mga pulang apoy ay lumabas sa kanyang katawan. Isang solidong flame chimera ang lumitaw sa likuran niya, ang mga paa nito ay nakapawing sa lupa habang ito ay umuungol ng malalim. Inatake nito si Shane kasunod ng pahiwatig ni Philip. Ngumisi si Shane at sinabing, Fire Chimera, interesting. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang itim na metal na letigo ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ay malinaw na pambihira. Ang kakaibang itim na ningning na kumikinang dito ay tila kayang pigilan ang kapangyarihan ng mga tuntunin ng mundong ito. Snap! Hinawakan ni Shane ang mahabang itim na metal na letigo at hinaampas ang Fire Chimera, na nagpapatay ng ilang apoy sa Fire Chimera. Ito ay isang espesyal na letigo ng metal na maaaring sugpuin at sumipsip ng kapangyarihan ng mga patakaran. Libreng Kabanata 2578. Hinawakan ni Shane ang metal whip sa kanyang kamay, at isang malamig na metal na aura ang lumabas sa kanyang katawan sa mga alon. Tulad ng isang mahabang itim na metal na ahas, ang letigo ay dahan-daang umikot sa katawan ni Shane. Ang letigo na ito ay may 79 sa seksyon, at ang bawat piraso ay gawa sa itim na metal. Tila may sariling kamalayan. Sa huli, nabuo ang letigo sa paligid ni Shane. Ang ulo ng letigo ay parang buntot ng alakdan na may matalim na tibo na kumikinang sa malamig na itim na liwanag. May dalawang pulang ilaw din na parang mga mata. Ang mahabang metal na letigo na ito ay hindi karaniwan. Agad na hinusgahan ni Philip na ito ay isang gawang metal na letigo, at ang metal ay hindi ordinaryong metal. Maaari nitong sugpuin ang kapangyarihan ng mga pagsukat. Natawa si Shane at malamig na tinitigan si Philip habang sinasabi, Young Patriarch Clark, parang hindi ka naman ganoon kalakas. Nakakalungkot na mayroon kang 5 hitsura ng pagiging araw ngunit hindi mo alam kung paano gamitin ang mga ito. Ang isang tulad mo ay dapat itinuring na isang kumpletong kabiguan. Talagang nakakalungkot para sa pamilya Clark na gumugol ng maraming oras at pagsisikap para sa wala. Sa sinabi nito, may bakas ng sakit na sumilay sa mga mata ni Shane na parabang naawa siya. Malamig na tinitigan ni Philip si Shane at ang mahabang metal na letigo na patuloy na umiikot sa kanya. Aniya, wala akong pakialam kung ano ang pinagkakaabalahan ng pamilya Lovelace mo. Dahil naglakas loob kang aipatong ang iyong mga kamay kay Win, ang tanging kahihinatnin mo ay ang sirain ko. Pagkasabi noon ay biglang tumaas ang aura sa katawan ni Philip. Isang pahiwatig ng hangarin na pinapatay ang sumilay sa mga mata ni Shane habang sinasabi niya, napakaganda. Mukhang mas maganda na ngayon. Sana hindi mo ako pababayaan mamaya. With that said, isang kaluskos ang biglang sumabog sa pagitan ng dalawa. Ito ang paghaharap ng presyo ng enerhiya. Ang puwang na ito ay tila na puno ng isang bagay at babagsak anumang oras. Ang distansya ng 12 metro sa pagitan nina Philip at Shane ay tila isang hindi malulutas na golf. Boom! Biglang gumawa ng unang hakbang si Philip. Tumapak siya sa lupa at ibinato ang kanilang suntok kay Shane na parang pulang bulalakaw. Ang gayong lakas at lakas ng pagsabog ay pumukaw sa paghanga ni Shane. Mukhang mas malakas na ngayon si Philip. Ngumisi si Shane, itinaas ang kanyang kamay, at pinitik ang metal na letigo sa kanyang kamay sa papalapit na si Philip.
Sa isang nakasisilaw na itim na liwanag, sinisipsip ng metal na latigo na ito ang enerhiya mula sa paligid nito at tumama sa katawan ni Philip. Itinaas ni Philip ang kanyang kamay at hinawakan ang metal na latigo gamit ang kanyang kaliwang kamay. Sa pagtingin sa latigo mula sa isang malapit na distansya, nakita ni Philip na ang bawat seksyon ng metal na latigo ay purong itim na metal na may dalawang baligtad na kawit sa dalawang gilid ng bawat seksyon. Nag-flash sila na may kakaibang pulang ilaw. Kabanata 2579. Swish! Biglang umikot sa himpapawid ang ulo ng mahabang metal na latigo na hugis buntot ng alakdan. Ang tibo na kumikinang na may kakaibang itim na liwanag ay itinaas at sinaksak sa likod ni Philip. Clatter! Ang tunog ng mga kadena ng metal. Boom! Sinaksak ng ulo ng latigo si Philip na nakahawak pa rin ng latigo sa gitna. Gayunpaman, tanging alikabok at lumilipad na grabo ang nakita. Umalis na si Philip sa attacking range ng latigo at mabilis na umatras, nakatayo ng mahigit 10 metro ang layo. Ang ulo ng latigo ay bumulusok sa lupa at tumindig na parang ulupong. Ang dalawang kumikislap na pulang mata ay parang infrared detector, na ikinakandado ang posisyon ni Philip at muling nagsasaksak. Dumagundong. Muling lumipad ang alikabok at mga labi. Patuloy na umiwas si Philip, at kasabay nito, binato niya ang mga suntok ng Chimera Fist sa metal na latigo. Gayunpaman, ang metal ay tila hindi natatakot ngunit sa halip ay masaya na parang nakakalat na enerhiya na ito ay ang pagpapakain nito. Nakatayo si Shane sa malapit na may masamang panginginig sa kanyang mga mata habang sinasabi niya, "Young Patriarch Clark, kung ito lang ang mayroon ka, malamang na mamatay ka rito ngayong gabi." Sa sinabi nito, biglang sumabog mula sa katawan ni Philip ang mabagsik na soaring sword energy. Buzz! Sa itaas ng ulo ni Philip, biglang lumitaw ang isang malaking longsword na nabuo sa pamamagitan ng compressed air. Ang enerhiya at ang kapangyarihan ng mga panukat sa nakapalibot na espasyo ay lumundag patungo sa longsword. Sa isang iglap, lumawak ang longsword sa 12-dosenang metro ang haba. Ang mga alon ng enerhiya ng espada na dumaan sa katawan ni Philip ay nabasag ang lahat ng mga puno sa loob ng 100 metrong radius. Slash! Sa dagandong ni Philip, itinaas niya ang kanyang kamay at nilalas ang papasok na metal na latigo. Isang nakasisilaw na longsword ang nalaslas sa himpapawid. Buzz! Clang! Ang nagngangalit na enerhiya ng espada ay bumangga sa metal na latigo, na nagdulot ng isang malupit na tunog ng metal. Isang malaking vortex ng enerhiya ang sumabog sa buong lugar. Ang nakakatakot na presyo ng enerhiya ay tila nilamon ang maliit na espasyong ito. Matapos huminto ang nakasisilaw na bagyo ng enerhiya, ang 100 metrong radius mula sa punto ng impact ay naging mga durog na bato. Isang malaking kanal ang nabuo sa pamamagitan ng lakas ng espada. Ang metal na latigo ay nahulog sa lupa na may mga kaluskos na tunog na nabasag sa ilang piraso. Gayunpaman, nang makita niyang natuwa si Philip, bigla niyang nalaman ang mga sirang pira-piraso ng metal na latigo ay nagsimula ng magsama-sama. Sila ay pinagsama sa isang mahabang metal na latigo muli. Sumimangot ng malalim si Philip at tumingin kay Shane, na naglakad palapit sa kanya na may hawak na mahabang metal na latigo sa kanyang kamay. To be honest, nagulat ka sa akin. Akala ko madali kitang matatanggal, pero hindi ko inaasahan na hihigit ka sa inaasahan ko. Malamig na sabi ni Shane sabay pasok ng mga kamay sa bulsa ng pantalon at evil green. Nagtaas siya ng kilay at tinitigan si Philip. Sa sandaling iyon, ang malaking puting buwan sa kalangitan ay natatakpan ng isang patong ng madilim na ulap. Matapos lumayo ang madilim na ulap, ang maputlang buwan ay naging pula ng dugo. Isang blood moon ang nakabitin sa langit. Kasama ng malamig na nakakatakot ng ngiti ni Shane, talagang nagpapalamig ito sa mga tao. Sa sandaling iyon, itinaas ni Shane ang kanyang kamay at itinuro si Philip sa ilalim ng shroud ng blood moon. Sinabi niya, ang kamatayan ay sa iyo. Sa sinabi nito, ang kanyang mga figure ay naging mga pira-piraso at nawala sa paningin ni Philip. Nabigla si Philip at tanging ang malaking blood moon lang ang nakikita sa kanyang mga mata. Sa oras na nag-react siya, isang nangingibabaw at malamig na bug zone ng hangin ang naramdaman sa tabi niya. Boom! Bago pa makapag-react si Philip ay nakatanggap siya ng isang matigas na suntok. Pinalipad siya 12-dosenang metro ang layo. Tinamba niya ang ilang puno at bumagsak sa lupa. Nagpagulong-gulong siya ng mahigit 100 beses sa lupa bago niya napigilan ang sarili. Nang siya ay bumalik sa kanyang katinoan at biglang tumalon, si Shane, na may mahabang metal na latigo na nakabalot sa kanya at isang masamang ngiti sa kanyang bibig, ay binato ng isa pang suntok sa mukha ni Philip. Kabanata 2580. Masyadong mabilis ang suntok, at masyadong malakas ang energy pressure na nakapaloob. Walang oras na makapag-react si Philip nang nasa harapan na niya ang suntok. In the nick of time, inayos niya ang kanyang posisyon at naglabas din ng suntok.
Gayunpaman, dahil isa itong passive attack, ang suntok ni Philip ay tila masyadong nagmamadali at kulang sa lakas. Bang! Dalawang kamao ang nagbanggaan at sumabog sa isang pagsabog ng energy pressure. Napatalon si Philip sa muli ng suntok ni Shane, na dumudula sa ilang metro ang layo. Nang tuluyan na niyang itatag ang sarili, nakita niya ang walang pakialam na mukha ni Shane sa tapat. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng kakaibang malamig na liwanag, at ang metal na latigo ay patuloy na umiikot sa kanyang katawan. Young Patriarch Clark, kung hindi mo ibibigay ang lahat, mamamatay ka talaga dito ngayon, malamig na sabi ni Shane at itinaas ang kanyang kamay. Sa isang bahid ng liwanag, muling sinaksak ng metal na latigo si Philip. Boom! Ilang malalaking hukay ang sumabog sa lupa, na nagpapadala ng alikabok. Umatras si Philip, patuloy na umiiwas habang pinagmamasdan si Shane. Hindi niya moari ang lakas ng kabilang partido. Ayon sa naunang pahayag ni Fennel, si Shane ay kapantay ng Fennel, ngunit malinaw na naramdaman ni Philip na si Shane ay isang antas na mas mataas kaysa kay Philip. Clatter! Biglang umikot sa himpapawid ang metal na latigo sa kamay ni Shane na parang lotus. Nahati ang latigo sa tatlo sa himpapawid at sinaksak si Philip mula sa tatlong magkakaibang direksyon. Hindi naiwasan ni Philip ang nakamamatay na pag-atake na ito at nakalaban lamang siya. Itinaas niya ang kanyang mga braso, at nagliyab ang apoy sa buong katawan niya. Sa isang iglap ay natakpin din ng Chimera Shadow sa likod niya ang buong katawan niya. Kasabay nito, isang layer ng metal na baluti ang tumakip sa katawan ng Fire Chimera. Clang! Ang Fire Chimera ay umungal, iniunat ang dalawang kuko, at hinawakan ang dalawang mahabang metal na latigo na tumusok kay Philip sa hangin. Sabay kagat ng isa pang metal na latigo gamit ang matatalas na ngipin. Saglit, ang tatlong hiteng metal na latigo ay nakipaglaban sa apoy na Chimera na natatakpan ng metal na baluti. Ang metal na latigo ay nagdala ng napakalaking layunin ng pagpatay at sinubukang tumago sa metal na baluti ng apoy na Chimera upang makarating kay Philip na nakatayo sa ulo ng apoy na Chimera. Ang Fire Chimera ay pinanatili ang kanyang posture, ngunit ang mga paa nito ay dahan-daang dumulas paatras. Sa sandaling ito, napangisi si Shane at humakbang pasulong. Isang matingkad na silver longsword ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Itinutok niya ito kay Philip at same time na sinabi, panahon na para tapusin ito. Whoosh! Sa sinabi nito, nawala ang figure ni Shane sa lugar. Tumayo si Philip sa ulo ng Chimera at pinakawalan ang kanyang pananaw ng pananaw. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, walang nakitang bakas si Shane si Philip. Walang anumang pagbabago sa enerhiya sa loob ng ilang daang metro sa paligid niya. Nararamdaman lang niya si Fennel, na nababalot ng crimson energy na daan-daang metro ang layo. Nakulong siya sa isang mahirap na labanan sa isang dosenang genetic warriors na binago ng tao. Hindi dahil mahina si Fennel, ngunit ang mga kabilang partido ay halatang dala ang espesyal na kapangyarihan ng kapangyarihan na pumipigil sa kaharian. Malalim na nahuli si Fennel sa labanan at nahulog sa isang passive na posisyon. Habang nagagambala si Philip, isang malamig na liwanag ang biglang lumitaw sa likod ng ulo ni Philip. Clang! Sa sandaling lumitaw ang malamig na liwanag, naramdaman ito ni Philip. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumalon sa ere, habang ang Fire Chimera sa kanyang katawan ay nawala sa isang iglap. Kasabay nito, ang malamig na liwanag ay dahan-daang napalitan ng figurang may hawak na pilak na longsword. Diretso ang dulo ng espada sa likod ng ulo ni Philip kung saan siya nakatayo kanina. Kung hindi ito napagtanto ni Philip sa oras, ang likod ng kanyang ulo ay natusok na sana ng pilak na espada sa susunod na segundo. Si Philip ay tumalon sa hangin at nakipag-eye contact kay Shane, na nagtaas ng ulo para tingnan siya. Kabanata 2581. Bigla niyang nakita ang pangungutya sa mukha ni Shane, at ang isang pakiramdam ng krisis na bumalot mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa ay nagmula sa kanyang ulo. Tumangala si Philip at nakita ang parehong figure sa itaas mismo ng kanyang ulo na may nakasisilaw na pilak na longsword na tumutusok sa tuktok ng kanyang ulo. Philip ay walang oras upang mag-isip sa lahat. Inilabas niya ang lahat ng lakas at lakas ng pagsukat sa kanyang katawan habang itinaas niya ang kanyang kamay. Sinalpak niya ang isang longsword na nabuo sa pamamagitan ng compressed air, na bumangga sa silver longsword sa kamay ni Shane. Clang! Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw sa buong lugar. Napatalsik si Philip sa sword energy ng silver longsword sa kamay ni Shane at nahulog mula sa ere, ang longsword na nasa kamay niya ay naputol din sa isang iglap. Gayunpaman, nabawi niya ang kanyang buhay. Boom! Si Philip ay bumagsak sa lupa at sumabog sa isang malaking hukay. Nang tumira na ang alikabok, tumalon siya mula sa hukay at tinitigan ng mabuti si Shane, na dahan-daang dumapo sa tapat. Kalmado pa rin siya gaya ng dati para bang lahat ay nasa kamay niya. Malungkot ang mukha ni Philip.
Habang iniisip niya ang nakakakilig na eksena kanina, napuno siya ng kilabot. Anong nangyari ngayon lang? Naiwasan niya ang pag-atake, ngunit bakit may isa pa sa itaas ng kanyang ulo? Dalawang Shane Lovelaces. Nang si Philip ay natulala at puno ng pagdududa, si Shane ay nakalapag na sa lupa. May bahid ng panlalamig sa gilid ng kanyang mga mata, tinitigan niya si Philip at sinabing, mayroon kang magandang reflexes, gaya ng inaasahan sa isang taong may 5 pinagmumula ng pagkahari. Ang iyong oras ng reaksyon ay talagang kahanga-hanga. Gayunpaman, nakatakda kang mamatay dito ngayong gabi. Ay dadagdag kita sa Wall of Fame ko. Nang marinig ito, natawa si Philip at sinabing, Shane Lovelace, masyado kang busog sa sarili mo. Kailangan mong magkaroon ng kakayahan bago mo magawa iyon. Malupit na ngumisi si Shane. Sa tingin mo hindi ko kayang gawin iyon. Biglang umalangaw-ngaw ang malikot at makamulto na boses sa likod ni Philip. Nagulat si Philip. Bigla siyang tumalon, at isang boom ang tumunog sa likuran niya kung saan siya nakatayo kanina. Ang lakas ng espada ni Shane ay lumikha ng bangin dito. Natigilan si Philip at nakatutok ng husto. Nakatayo pa rin doon si Shane, ngunit ang halatang pinapatay ang layunin at ang kapangyarihan ng espada na ngayon ay malinaw na nagpapakita na may tao sa kanyang likuran. Ano ang nangyayari dito? Nang ang mga mata ni Philip, ngumiti si Shane at sinabing, huwag kang gumawa ng anumang hindi pakikitungo sa pakikibaka. Hindi ka sapat ngayon, lalo na sa harap ko. Madali kitang patayin. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ko ito ginagawa ay dahil gusto kong makita kung ano ang potensyal ng mga paglitaw ng pagiging araw sa iyong katawan. Agad naging seryoso ang mukha ni Philip. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng pressure sa mahabang panahon. Ito ay ang presyo ng kamatayan. Masyadong malakas si Shane sa hindi maarak na lakas. Hanggang ngayon, hindi pa rin maisip ni Philip ang kapangyarihan ni Shane. Susunod, haharapin niya ang isang nakamamatay na labanan. Kung siya ay nanalo, ang mga hindi ay walang alinlangan na walang hanggan. Kung mawawala siya, matatapos na ang lahat. Philip dared hindi hayaan ang kanyang bantay down anymore. Biglang tumaas ang aura niya. Sa kabilang banda, halatang ibinahagi ni Shane ang parehong iniisip. Inalis niya ang dati niyang mapang-uyam na ugali at malamig na sinabi, sa susunod, saseryosohin ko na. Kabanata 2582. Pagkatapos niyang sabihin iyon, biglang nagbago ang aura ni Shane, naging sobrang harsh at cold. Parang sinusubok at pinaglalaroan lang niya si Philip kanina. Si Philip ay mukhang solemn na dahil malinaw niyang naramdaman ang energy pressure mula kay Shane. Pati na rin ang interference ng rule power na iyon na hindi niya maarap. Ito ay isa pang kapangyarihan na muling sumupil sa mga patakaran. Hindi nakapagtataka na palagi niyang nararamdaman ang isang kaharian na mas mababa kaysa kay Shane. Lumalabas na hindi si Philip ay masyadong mahina ngunit ang kapangyarihan ng mga rekomendasyon ng kabilang partido ay pinipigilan ang kanyang kaharian. Philip nadama ng isang foreboding. Kung magpapatuloy ito, sa huli ay matatalo siya. Maging ang karanasan sa pakikipaglaban, ang kanyang kasalukuyang kaharian, o ang kapangyarihan ni Shane na hindi moari ni Philip, lahat sila ay nagparamdam kay Philip ng pressure. Hindi katakataka na sinabi ni Fennel na hindi mas mahina sa kanya si Shane. Siguradong mahigpit siyang kalaban. Boom! Biglang naglunsad ng pag-atake si Shane gamit ang pilak na longsword, dumiretso sa puso ni Philip. Kasabay nito, mabilis na umikot ang mahabang metal na letigo at pumulupot sa katawan ni Shane na parang suit of armor. Mabilis na umatras si Philip. Alam niyang sa harap ng ganoong kalakas na pag-atake, hindi niya ito kayang labanan ng direkta at maaari lamang siyang sumulong sa pamamagitan ng pag-atres. Bang! Boom! Biglang sumiklab ang nakakasilaw na labanan sa lugar, kung saan makikita ang mga kalat na bagyo at puyo ng tubig sa lahat ng dako. Ang nakapaligid na kagubatan ay nawasak sa lupa pagkatapos ng maikling labanan. Ang mga puno ay pinaso na itim, ang lupa ay gumuho, at may nakakatakot na malalalim na hukay at mga kanal sa lahat ng dako. Boom! Sa himpapawid, ang dalawang figure ay umatras matapos ang isang suntok. Ang enerhiyang bagyo na sumunod ay nagdulot ng nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya sa hangin. Hingal na hingal si Philip, umatras ng 12 metro ang layo, at pinunasan ang dugong damanak sa gilid ng kanyang bibig. Ang mahabang espada ng kabalyero sa kanyang kamay ay punong-puno na ng mga chinks at malapit ng mabali. Bukod dito, marami siyang sugat sa katawan. Masasabing masama ang kalagayan niya. Gayunpaman, ang layunin ng labanan ni Philip ay napakalakas sa sandaling ito tulad ng isang apoy na ganap na nagliyab. Sa kabilang banda, mukhang mas relaxed si Shane. Bagamat nagkaroon din siya ng ilang sugat, hindi naapektuhan ang kanyang estado. Hehe, interesting. Akala ko madali kitang matatalo, pero hindi ko akalain na lalakas ka pa habang umuusad ang laban, tumawa si Shane, at nakakatakot ang evil smirk.
Swish! Biglang, ginawa niya ang parehong trick tulad ng dati at nawala sa manipis na hangin. Gaano man na-activate ni Philip ang kanyang rule of insight, hindi niya na-detect ang lokasyon ni Shane. Nang maglabas si Shane ng isang maliit na layunin ng pagpatay ay naramdaman niya si Philip. Klang! Biglang tumalon si Philip, at ang longsword sa kanyang kamay ay lumalas ng husto sa likod niya. Nabasag ang espada. Boom! Naputol ang longsword sa kamay ni Philip sa pag-atake ni Shane. Sabay sinipa niya si Philip sa tiyan. Lumipad palabas si Philip, dumausdas ng 12-dosenang metro sa lupa, at sumabog ng ilang malalalim na hukay. Puff! Bumagsak si Philip sa lupa at dumura ng isang subo ng dugo. Naubos ang kalahati ng kanyang lakas dahil sa sipa ni Shane. Si Shane ay nakatayo ng walang pakialam sa parehong lugar, habang ang pilak na longsword sa kanyang kamay ay nasilaw sa malamig na liwanag. Punong-puno siya ng panunuya, at ang kanyang mga mata ay nagpahayag ng matinding masamang layunin. Philip Clark, pumunta ka sa impyerno. Tawa ng tawa si Shane at sinugod si Philip. Ang pilak na mahabang espada sa kanyang kamay ay sinaksak si Philip na parang pilak na ahas. Ang langit ay napuno ng nakagagalit na layuning patayin. Si Philip ay tumalon mula sa lupa at nakipaglaban kay Shane gamit ang kanyang mga kamay. Kabanata 2583. Beef, putok, putok. Bawat suntok ay damapo sa laman. Clink, clank, clink. Ang bawat espada ni Shane ay tumama sa matigas na baluti ni Philip. Gayunpaman, sa ilalim ng mabangis na pag-atake ni Shane, hindi rin nakayanan ni Philip. Bam! Isa pang sipa. Si Philip ay pinalipad muli ni Shane at bumagsak ng husto sa lupa. Namamanhid ang kanyang mga braso. Ang pag-atake ng kabilang partido ay napakabangis na halos hindi niya ito mahahawakan kahit na ang kanyang mga braso ay natatakpan ng metal na baluti. Marahas na umubo si Philip at dumuyugo ang kanyang bibig. Siya ay tumayo mula sa lupa, at ang apoy sa kanyang mga mata ay nag-alab ng mas maliwanag. Nakakunot ang noo ni Shane habang nakatingin kay Philip na muling tumayo. Naging nakakamatay ang intensyong pakikipaglaban sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang pilak na longsword sa kanyang kamay at malamig na sinabi, bakit hindi ka nalang matamba at masunaring hintayin na patayin kita? Bakit kailangan mong tumayo pabalik? Kung ito ang kaso, magduruse ka. Ngumuso si Philip, punong-puno ng fighting spirit ang mga mata habang sinasabi, ikaw ang babagsak. Umiling si Shane, biglang sumabog ang aura niya habang galit na galit. Papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Ikaw ang magiging stepping stone ko. Malapit na ang pagkakataon kong buhayin ang pamilya Lovelace. Bakit hindi mo nalang hintayin na patayin kita? Sa sinabi nito, nahulog si Shane. Ang kanyang aura ay naging napaka-unstable at galit na galit. Napakunot noo ni Philip nang mapansin ang pagbabago ng estado ni Shane. Ang kasalukuyang Shane Lovelace ay mas nakakatakot at mas masama kaysa dati. Ngayon, para na siyang magaling na kontrabida na sa wakas ay nakalaya matapos makulong ng ilang dekada at gustong magbulalas ng buong lakas. To be precise, para siyang baliw. Nagmumuni-muni pa si Philip nang umatake na si Shane. Pumunta ka sa impyerno. Gusto kitang patayin. Papatunayan ko ang sarili ko. Ako ang nag-iisa. Hahaha. Napuno ang buong lugar ng manak na tawa ni Shane at nakakatang na mga sigaw ng labanan. Si Philip ay nahuli muli sa isang mahirap na laban. Gayunpaman, nalaman niya na si Shane ay nakakaramdam na hindi matatag sa estadong ito, kaya ang kanyang mga hakbang sa pagpatay ay naglalaman ng maraming mga bahid. Makalipas ang ilang sandali, hindi pa rin nagawang patayin ni Shane si Philip. Ang kanyang mental na estado ay ganap na natanggal. Bakit? Bakit hindi ka papatay? Pumunta sa impyerno. Patayin, patayin, patayin. Sa galit na dagandong ni Shane, ang pilak na longsword sa kanyang kamay ay tumama sa mga alon ng enerhiya ng espada. Nabasag ang lupa sa ilalim ng mga naghahampas na alon ng enerhiya ng espada. Mabilis na umatras si Philip at hinawakan ang kanyang braso na nasugatan ng lakas ng espada. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Gayunpaman, siya ay buhay pa rin. Nang nagwawala na si Shane ay sumugod si Cleo mula sa malayo. Nang makita ang kalagayan ni Shane sa sandaling ito, nagmura siya sa loob. Damn it, bakit ito lumabas ng ganitong oras? Kumunat ang noo niya at sinabi sa maraming tao sa tabi niya, pumunta ka roon at pigilan ang young master. Swoosh! Biglang, ilang itim na figure ang tumalon sa hangin at kumaway sa mga kadena na bakal na gawa sa espesyal na material sa kanilang mga kamay. Sa larangan ng digmaan, ang 5 pandaman ni Shane ay lubhang masigasig. Agad niyang naabutan ang tunog ng mga kadena na nag-vibrate sa hangin. Ngumuso siya at nanginginig ng husto. Parang uhaw na hayop, sinugod niya ang grupong ito ng mga tao habang sumisigaw, patayin, patayin, patayin. Dapat patayin ang lahat. Kabanata 2584.
Ang mga gwardya na ito ay may hawak na mga kadena na bakal na gawa sa espesyal na material at sumugod mula sa lahat ng direksyon. Inihagis nila ang mga kadena sa hangin na naging isang lambat. Sakupin. 8 tao ang nakatayo sa 8 direksyon at humihiyaw habang hinihila nila ang isang dulo ng mga tanikala na bakal. Buzz! Agad, ang lambat na nabuo sa pamamagitan ng mga bakal na tanikala ay nasilaw sa maningning na pulang ilaw. Sa gitna, si Shane ay nakulong sa bakal na lambat at galit na umungol, patayin. Mapahamak silang lahat. Sa isang dagandong, tumalon siya sa langit, humawak ng cade ng bakal, at marahas na hinayla ito. Nawalan ng balanse ang gwardya at lumipad papunta kay Shane. Puff! Itinaas ni Shane ang kanyang kamay, at ang pilak na longsword sa kanyang kamay ay tumago sa dibdib ng gwardya. Boom! Pagkatapos noon, hinawakan niya ang leeg ng gwardya na tinusok sa dibdib at marahas na inihagis. Malakas na bumangga ang katawan ng gwardya sa isa pang gwardya. Sa isang iglap, nabigo ang pagbuo ng pagsugpo na ito. Si Shane ay nagpatuloy sa pagpatay, at ang kahabag-habag na hiyawan ay umalingaw-ngaw sa gabi. Tumayo si Cleo sa di kalayuan at tumingin kay Shane na parang demonyong basang-basa sa dugo. Lalong lumakas ang lamig sa mga mata niya. Sinulyapan niya si Philip na nakasimangot sa malayo at sumigaw, "Young Patriarch Clark, kung ayaw mong mamatay, tulungan mo akong supilan siya." Kumunat ang noo ni Philip, tinitigan si Cleo, at nagtanong, "Bakit kita tutulungan?" Sumagot si Cleo, "Kapag nawala na siya ng kontrol, pareho kayong mamamatay." Nang marinig iyon, dumilim ang mukha ni Philip. Nag-isip siya sandali at sumugod sa larangan ng digmaan. Nanlamig ang mga mata ni Cleo habang sumisigaw, "Lahat, umalis na kayo." Dumagundong. Kaagad, ang buong lugar ay nahulog sa isang puyo ng tubig ng isang bagyo ng enerhiya. Bam! Nakita ni Philip ang tamang sandali at naglunsad ng matinding pag-atake. Sinipa niya si Shane sa likod at pinalipad siya sa malaking lambat na gawa sa mga espesyal na tanikala. Pagkatapos, nakita ni Philip ang baliw na si Shane na napapaligiran ng mga gwardya. Isa sa kanila ang naglabas ng syringe at tinusok si Shane bago siya tuluyang kumalma. Nang makita ito, napakunot ang noo ni Philip, itinaas ang kanyang mga kilay upang tingnan si Cleo na may malungkot na mukha, at nagtanong, "Siya ba ay isang test subject ng iyong Lovelace family?" Tinaas ni Cleo ang mahubog niyang kilay at sinabing, "It's none of your business. Kailangan mo lang tandaan na wala kang alam at wala kang nakita ngayong gabi. Ang pamilya Lovelace ay may mga plano para sa kaligtasan ni Win. Kung gusto mong bawiin si Win, pwede mo akong hanapin anytime." Pagkasabi nun ay napatingin si Cleo kay Shane na nakahandusay sa lupa. Isang bakas ng pag-aatubili ang sumilay sa kanyang mga mata bago niya sinabi sa mga bantay sa paligid niya, "Tara na." Pagkatapos, umalis si Cleo kasama ang iba. Hindi nagtagal, natapos din ni Fennel ang kanyang laban. 5 ang kanyang napatay at 3 ang malubhang nasugatan. "Hey! Okay ka lang." Sa di kalayuan, lumitaw si Fennel mula sa himpapawid sa itaas. Ang pulang dragon halberd sa kanyang kamay ay bumulwak ng pulang hangin bago nawala. Malalim ang tingin ni Philip habang nakatingin sa direksyong nilisan ni Cleo at ng iba pa. Sabi niya, "Okay lang ako. Bumalik tayo at mag-usap." Tumanggaw si Fennel, at mabilis na umalis ang dalawa. Nagsimula at natapos ang labanang ito ng mabilis. Gayunpaman, tila natuklasan ni Philip ang kanilang mga lihim tungkol kay Shane Lovelace. Kabanata 2585. Bumalik sa pribadong manor ng Fennel, kanina pa naghihintay si Steven at ang iba pa. "Strategist, kailan babalik si boss? Kailangan ba niya ng tulong natin?" Ang sabi ko, magmadali na lang tayo. Si Hans ay balisang parang pusa sa isang mainit na bubong ng lata. Ang strategist ay nakatayo sa bulwagan habang ang kanyang mga kamay ay nasa likod, at ang kanyang mga mata ay hindi maarak. Tumingin siya kay Georgina na nakaupo sa sofa at kinakalikot ang computer at nagtanong, "Nahak mo na ba ang iyong daanan?" Seryosong sabi ni Georgina, "Medyo mahirap. Ang pangunahing firewall ng pamilya Lovelace ay binuo ng 3 eksperto sa computer at hindi ito isang bagay na maaaring makrak sa maikling panahon. Gayunpaman, nakrak ko na ang firewall ng kanilang laboratorio. Ang mga materyales sa pananaliksik tungkol kay Miss Johnston ay aayusin kaagad." Pagkatapos magsalita ni Georgina, maraming gwardya ang sumugod mula sa pinto at nakayukong nagsabi, "Strategist, ang 4 na base ng pamilya Lovelace ay walang laman na parang alam nilang pupunta tayo. Bukod dito, puno sila ng mga bitag ko. Kung hindi dahil sa mga mabilis nating reflexes, natatakot ako na ang ating mga squad ay nabura." Nang marinig ito, napasimangot ang strategist at nagpabalik-balik sa bulwagan. Walang tao doon. Paano kaya iyon? Nagkaroon ba ng leak? May traitor kaya sa Hall of the Sun? Nilaibat ng malamig na mga mata ng strategist ang lahat ng naruroon bago sila bumagsak kay Steven.
Nang hindi na kailangang magsalita, sumugod si Hans, hinawakan si Steven sa kwelyo, at malamig na sumigaw, "Damn you, nileak mo ba ang impormasyon? Mabuti para sa iyo, Steven. Alam ko nang wala kang silbi. Sayang naman at pinagkatiwalaan ka pa ng amo, damn it." Sa sinabi nito, lumabas si Hans ng baril sa kanyang baywang at inilagay sa pagitan ng mga kapatid ni Steven. Natakot si Steven at nagpaliwanag, hindi ako traidor. Hindi ako nag-leak ng impormasyon. Ako ang unang nagsabi sa iyo ng impormasyon. Na misunderstood mo. Bullshit. Lahat ng mga kanluranin ay sinungaling. Hindi ako maniniwala sa iyo. Napaungol si Hans sa galit. Nang makitang lilipat na siya, malungkot na sinabi ng strategist, "Hans, tama na. Bitawan mo si Viscount Steven." Pero strategist siya. Gustong magpaliwanag ni Hans, ngunit malamig na tinitigan siya ng strategist. Napabitaw si Hans at tinulak si Steven. Ngumiti ang strategist at sinabing, "Viscount Steven, sana huwag kang mag-isip. Marahas ang ugali ni Hans. Hindi ka namin pinagdududahan, pero gusto ko lang malaman kung sino ang nagbigay sa iyo ng impormasyong ito sa unang pagkakataon." Hinailan ni Steven ang kwelyo niya at nakakunot ang noo niyang sinabi sa akin ng impormante ko. Tumango ang strategist at sinabing, "Pakikontak ang informant na ito ngayon, Viscount Steven." Natigilan si Steven at sinabing, "May hinala ka ba sa kanya?" Bago pa man siya matapos magsalita ay dali-daling kinuha ni Steven ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero, ngunit hindi sinasagot ang tawag. F***sake, si Steven ay hindi tulala at agad na naintindihan. Galit niyang binasag ang phone niya. Walang sinabi ang strategist. Wala nang magagawa sa bagay na ito ngayon. Sa oras na ito, bumulala si Georgina, strategist, nakakita ako ng 3 kopya ng memory chip ni Miss Johnston. Nagkataon, sina Philip at Fennel ay pumasok mula sa pinto sa sandaling ito. 3 kopya. Pasiga na tanong ni Philip. Tumango si Georgina at sinabing, "Yes, Mr. Clark. Kasunod ng pahiwatig na ibinigay mo, nahack ko ang server ng Instituto ng Pagsasaliksik ng Pamilya Lovelace at natuklasan kung may iniingatan silang 3 kopya ng memory chip ni Miss Johnston. Kung nasira ang 2 kopya gaya ng nabanggit mo, dapat may isa pang kopya. Nasaan na?" Tanong ni Philip. Tiningnan ni Georgina ang mga datos at sinabing, "Sa pamilyang Lovelace. Yung totoo." Kabanata 2586. Yung totoong Lovelace family. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Philip. Sumimangot siya, tumingin kay Georgina, at nagtanong, "Nakuha mo na ba ang lokasyon?" Tumango si Georgina at sinabing, "Oo, pero nagbabago ang lokasyon ng IP nila kada 1 minuto, at marami sa kanila ay peke. Kailangan kong i-proseso ang mga ito para makumpirma ang tunay na lokasyon ng IP." "Gaano katagal ito?" tanong ni Philip. Kumunat ang noo ni Georgina at sinabing, "At least 2 days if I do it without alerting the other party." Mayroon silang 3 eksperto sa computer sa kanilang panig, at ang firewall ay napakalakas na maraming mga programang tumatakbo na hindi ko pa nakikita. Kung malalaman ito ng kabilang partido, mawawalan tayo ng pagkakataong ito. Malamang natatanggalin ng kabilang partido ang lahat ng impormasyong pagmamayari ni Miss Johnston. Panipi. Matapos marinig ang sinabi ni Georgina, napangiwi si Philip. Sinulyapan niya si Fennel habang sinabing, "Okay, I trust you." Tumango si Georgina at mabilis na pinaandar ang computer. Lumapit ang strategist at sinabi kay Fennel, "Boss, ang 4 na underground base ng pamilya Lovelace sa Senador Donna ay walang laman na may nakalagay na ambush. Halos hindi na makabalik ang mga lalaki natin." Nang marinig ito, sumimangot si Fennel at sinabing, "Binigyan tayo ni Pete ng maling impormasyon." Umiling ang strategist at sinabing, "Tama si Pete. Ang problema ay nasa importansya sa panig ni Viscount Steven." Humingi ng tawad si Steven kina Philip at Fennel, na nagsasabing, "Lord Apollo, Mr. Clark, pasensya na. Hindi ko in-expect na magiging problematic ang informant ko." Umiling si Fennel, tinapik ang balikat ni Steven, at sinabing, "Ayos lang. Buti na lang okay na lahat." Sa sinabi nito, tumingin siya kay Philip at nagtanong, "Ano ang susunod nating gagawin?" Malamig at mahigpit ang mga mata ni Philip. Ang labanan ngayong gabi kay Shane ay nagpaunawa sa kanya na ang pamilya Lovelace ay hindi kasing simple ng inaakala niya. Ang pamilya Lovelace ay maaaring maging isang behemoth sa dilim. Isang taas iyon na hindi maarok ng sinuman. Saglit na nag-isip si Philip at sinabing, "Hintayin muna natin na makuha ni Georgina ang lokasyon bago tayo gumawa ng karagdagang mga plano." Tumango si Fennel. Kinabukasan, tumayo si Philip sa pintuan ng lihim na silid. 2 araw nang pumasok ang kanyang ama na hindi lumalabas. "May mali ba? Anong meron? Nag-aalala ka ba sa tatay mo?" Lumakad si Fennel mula sa pinto sa sandaling ito at tumayo sa gilid ni Philip.
Bahagyang kumunot ang noo ni Philip at nagtanong, sigurado ka bang okay lang ang tatay ko? Bakit hindi pa siya lumabas? Napangiti si Fennel at sinabing, Philip, kung makikita ka ng tatay mo ngayon, napakasaya niya. Natigilan si Philip bago niya ito namalayan. Nagdilim ang kanyang mukha nang sabihin niyang, tatay ko naman siya. Humalaklak si Fennel at sinabing, huwag kang mag-alala, wala namang seryoso. Lalabas ang tatay mo kapag gumaling na siya. Dapat mong malaman na wala ring balita tungkol kay Zeus. Ang sagradong lungsod ay nasa kaguluhan, at lahat ay nasa mataas na alerto. Nagsimula na bang mag-away sina Leo at Amos? Tanong ni Philip habang sinusundan si Fennel sa sala. Umupo si Fennel, humigop ng tsaa, at sinabing, halos. Ngayon na naging pangit ang mga bagay sa pagitan ni Leo at Amos, ang mga tao mula sa magkabilang panig ay nagsimulang makipaglaban sa sagradong lungsod. Ang mga puwersang sumusuporta sa kanila ay nagsimula na ring lumaban ng lantaran at patago. Sa pangkalahatan, pantay-pantay na ngayon sina Leo at Amos. Natahimik si Philip at nagtanong, sa pagitan ni Leo at Amos, sino sa tingin mo ang mananalo? Umiling si Fennel at sinabing, mahirap sabihin. Walang sino man ang makahuhula sa resulta ng labanan para sa posisyon ng punong Diyos. Sana manalo si Amos, mahinang sabi ni Philip na may determinadong tingin sa kanyang mga mata. Nang marinig ito, sumimangot si Fennel at nagtanong, ano ang gusto mong gawin? Kabanata 2587. Pinag-isipan ito ni Philip at sinabing, tere na sa karaniwang ruta at makipag-ugnayan sa Underground Bounty Society. Maglalagay kami ng isang misyon upang maalis ang mga tao ni Leo. Bilang karagdagan, maaari ko ring suportahan ang Underground Bounty Society sa pagiging bagong Diyos. Pagkatapos magsalita ni Philip, mas naging solemn na ang mukha ni Fennel habang nagtanong, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Ang Underground Bounty Society at ang Lovelace family ay dalawang pangunahing puwersa. Kung malaman ng pamilya Lovelace na sinusuportahan mo ang Underground Bounty Society behind the scenes, maaari silang kumilos laban kay Win. Sinabi ni Philip, hindi nila gagawin. Ang pamilya Lovelace ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman kay Win sa ngayon. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Fennel, okay, makikipag-ugnayan ako sa Underground Bounty Society. Pagkasabi nun, tumayo si Fennel at lumabas ng hall. Makalipas ang halos kalahating oras, bumalik si Fennel at sinundan ng tatlong tao. Sila ay walang iba kundi ang tatlong higanti ng Underground Bounty Society, sina Marky Ron, Yale, at Madam Peters. Nang pumasok ang tatlo sa bulwagan at nakita si Philip na nakatalikod sa kanila, pero yumuko sila habang nakangiting binabati siya. Young Patriarch Clark, ikinagalak kitang makilala. Lumingon si Philip at walang pakialam sa kanila habang nakangiti, hello, everyone. Nagkita na tayo sa wakas. Nanguna si Marky Ron at sinabing, marami na kaming narinig tungkol sa iyo, Young Patriarch Clark. Nakikita ka ngayon, talagang inaasahan sa isang taong pinag-isa ang 6 na sagradong bulwagan upang sirain ang Hall of Evil. I'm very impressed. Bahagyang ngumiti si Philip at sinenyasan ang tatlo na maupo na. Aniya, Marky Ron, narinig kong maikling ipinakilala ni Fennel ang modelo at kasaysayan ng Underground Bounty Society. Ngayon, gusto kong suportahan ka para maging bagong Diyos. Iniisip ko kung ano ang iyong mga plano. Panipi. Nang marinig iyon, halatang nagulat si Marky Ron. Nilinggan niya sina Yale at Madam Peters. Habang papunta sila rito, hindi sila makapaniwala sa sinabi ni Lord Apollo. Ngayon, narinig ito mula sa bibig ni Young Patriarch Clark, si Marky Ron ay nasa sabik. Mabilis niyang sinabi, Young Patriarch Clark, hanggat ang Underground Bounty Society ang magiging bagong Diyos, kung mayroon kang anumang utos sa amin sa hinaharap, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya ng walang pag-aalinlangan. Si Marky Ron ay medyo pamilyar sa kultura ng silangan. Tumango si Philip at sinabing, mabuti. Nakahinga ako ng maluwag nang marinig ko ito. Gayunpaman, mayroon akong misyon ngayon, at hindi ako sigurado kung kayong tatlo ay maglalakas loob na maglabas nito. Kumunat ang noo ni Marky Ron at sumulyap kay Fennel bago tumingin sa dalawa niyang kasama. Sa wakas ay nagtanong siya, maaari ko bang malaman kung tungkol sa misyon? Isang bounty mission laban kay Leo Sainsbury, mahinang sabi ni Philip habang ang lamig sa gilid ng kanyang mga mata. Nang marinig ito, ang ekspresyon ni Marky Ron ay halatang natigilan, at ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Naisip na nila ang problemang ito bago ito. Kung tutuusin, isa si Leo sa mga kandidato para maging Diyos. Kung ang Underground Bounty Society ay naglabas ng isang misyon laban kay Leo, malamang na sila ay magdusa sa mga kahihinatnan sa hinaharap. Kaya naman, pinili nilang maging neutral sa laban ni Leo at Amos. Iyon din ang intensyon ni Amos. Kung matalo si Amos sa laban, magkakaroon pa rin siya ng Underground Bounty Society.
Kabanata 2588. Ngayon, pagkatapos marinig ang plano ni Philip, si Marky Ron ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Nag-aalinlangan niyang sinabi, "Young Patriarch Clark, natatakot ako na hindi ako makapagpasya sa bagay na ito. Dapat mong malaman ang boss sa likod ng Underground Bounty Society ay si Lord Amos. Minsan niya kaming binalaan na huwag makialam sa pakikipaglaban para sa punong Diyos. Kung ang ating Underground Bounty Society ay nakikialam ngunit si Lord Leo ay nakuha ang posisyon ng punong Diyos, ang Underground Bounty Society ay tiyak na magdurusa sa pagdanak ng dugo. Hindi ito ang gustong mangyari ni Lord Amos." Matapos marinig ang pag-aalala ni Marky Ron, tumawa si Philip at sinabing, "Marky Ron, sa tingin mo ba ay matatalo si Amos?" Nang marinig ito ni Marky Ron, kumislap ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Philip at nagtanong, "Young Patriarch Clark, ano ang ibig mong sabihin?" Ngumiti si Philip at sinabing, "Marky Ron, isipin mo na lang. Kapag si Amos ay naging punong Diyos at ang Underground Bounty Society ay naging bagong Diyos, sino ang maglalakas loob na ituro ang mga daliri sa iyo pagdating ng panahon? Kailangan mo pa bang manatili sa ilalim ng lupa sa lahat ng oras?" Nagmuni-muni si Marky Ron at kumunat ang noo. Hindi nagkamali si Philip, ngunit ang mga bagay na iyon ay hindi mahuhulaan. Walang nakakaalam ng kahihinatnan ni Leo at Amos. Nang makitang tahimik si Marky Ron, idinagdag ni Philip, "Marky Ron, kadalasan isang beses lang dumarating ang pagkakataon na kumakatok. Kung sakupin mo ito, makakakuha ka ng mga hindi inaasahang gantimpala. Ang masasabi ko sa iyo ay lubos kong susuportahan si Amos sa pagiging bagong punong Diyos. Hindi imposible para sa Underground Bounty Society na bumangon kasabay ng pagtaas ng tubig at maging bagong Diyos din. Tungkol naman sa Lovelace family, I have my ways to deal with them." Nagtaas ng kilay si Marky Ron, tumingin kay Philip, at sinabing, "Kailangan kong makipag-usap sa kanila." Pagkatapos noon, nagtipon-tipon sina Marky Ron, Yale, at Madam Peters at nag-usap sa mahinang boses. Si Yale ang unang hindi sumang-ayon. Umiling siya at tumanggi. "Marky Ron, hindi ko akalain na ang bagay na ito ay mapagpasyahan ng ganito. Bagamat may kaunting lakas ang Young Patriarch Clark, ito ang kanluran, kung tutuusin. Ang kapangyarihan ng pamilyang Clark ay maaaring hindi maging masama dito. Bukod dito, walang paraan upang mahulaan ang kahihinatnan ng labanan sa pagitan ni Leo at Amos. Dapat tayong makinig sa Panginoong Amos at huwag makialam sa pakikipaglaban para sa posisyon ng punong Diyos." Nang marinig ito, sinabi ni Madam Peters, "Yale, sa tingin ko masyado kang maingat. Kailangan kong sumang-ayon sa mungkahi ni Young Patriarch Clark. Ito ay isang pagkakataon para sa Underground Bounty Society. Kapag tinulungan natin si Amos na umupo sa posisyon ng punong Diyos, mas madali para sa atin ang pagkamit ng posisyon ng isang Diyos. Bukod dito, nagtitiwala ako kay Young Patriarch Clark. Dahil sinabi niya, dapat may plano siya. Peters, sigurado ka ba dito? How can we?" Nag-aalala si Yale at may gustong sabihin. Sumabad si Marky Ron at sinabing, "Kung gayon ay bumoto tayo." "Sumasang-ayon ako." Todo tanggi si Yale. "Hindi ako sumasang-ayon." Tumango si Madam Peters at sinabing, "Sumasang-ayon din ako." "Kayo." Napabuntong hininga si Yale. Sabi ni Marky Ron, 2 laban sa 1. Obvious naman ang resulta. Ikinawit ni Yale ang kanyang mga kamay sa galit at napabuntong hininga. "Wala na akong sasabihin tungkol sa bagay na ito. Wala akong planong makialam." Pagkasabi noon, tumalikod si Yale at lumabas ng bulwagan. Tumingin si Marky Ron sa papaalis na si Yale, lumingon, tumingin kay Philip, at sinabing, "Young Patriarch Clark, nagpasya kami at sumasang-ayon sa iyo. Ano ang susunod nating gagawin?" Ngumiti si Philip at tumingin kay Fennel. Lahat sila ay nagtipon-tipon upang pag-usapan ang mga susunod na hakbang. Kabanata 2589. Young Patriarch Clark, "We'll take our leave?" Then, tumayo si Marky Ron at hindi yumuko kay Philip. Tumayo si Philip at mahinahong sinabi, "Marky Ron, nagtitiwala ako sa iyo." Tumango si Marky Ron at umalis kasama si Madam Peters. Pagkaalis nila, napabuntong hininga si Philip, at naging malungkot ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa direksyon ng pinto at sinabing, susunod ay ang plano laban sa pamilya Lovelace. Tumayo si Fennel sa gilid ni Philip at tumango na nagsabing, "Handa na ang strategist." Nagalit si Philip at sinabing, "Tingnan natin kung ano ang nangyayari sa tabi ni Georgina." Makalipas ang halos 1 oras, naglabas ang Underground Bounty Society ng isang pasabog na bounty mission na yumanig sa buong Western World. Isang bounty mission laban kay Leo Sainsbury. Isang pabuya ng $1 bilyong. Sa sandaling ilabas ang misyon na ito, lahat ng mga mangangaso ng bounty, pati na rin ang mga puwersang kanluranin na nanunood, ay nakaramdam ng kakaibang kapaligiran.
Ang bounty mission na ito ay masyadong katulad ng huling misyon laban sa Hall of Evil. Ito ay halos pareho. Ang boss ba sa likod ng mga eksena ay parehong tao. Matapos sirain ang Hall of Evil, ang susunod na hakbang ay ang piliin ng susunod na punong Diyos. Ilang sandali, nayanig ang underworld ng kanluran. Kasabay nito, hindi sila makapaniwala na ang Underground Bounty Society ay talagang nangahas na gawin ang kanilang misyon. Nakikigulo sila kay Lord Leo. Kung nagtagumpay si Leo na maging bagong punong Diyos, hindi magiging madali ang kinabukasan ng Underground Bounty Society. Sa makatuwid, ang paglabas ng bounty mission na ito ay nagdulot ng kaguluhan. Gayunpaman, karamihan sa mga bounty hunters ay tuwang-tuwa. Wow! $1 billion. Ako na ang kukuha. Ano Leo? Anong punong Diyos? Patayin mo na lang silang lahat. Natatakot ba tayo sa kamatayan? Tulad ng inaasahan ng Underground Bounty Society. Siguradong matapang sila. Sa ilang sandali, maraming bounty hunters at team ang tumanggap sa misyon at nagsimulang kumilos. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga bounty hunters at tumanggap ng misyon. Ang bilang ay lumampas sa bilang ng mga mission takers para sa Hall of Evil dati. Isang bagyo ang umuusad. Sa sagradong lungsod ng Mount Olympus. Ang paninirahan ni Leo ay ang halimbawa ng ginintoang karelagan na may mga pamantayan ng hari ng kanluran. Nakaupo siya sa kanyang platinum throne na may malungkot na mga mata habang nakatitig sa mga gwardya na nakaluhod sa lupa sa ibaba. Tumango siya, anong sabi mo? Ang Underground Bounty Society ay nangangahas na gumawa ng isang misyon laban sa akin, Leo Sainsbury. Yes, Lord Leo. Ito ang detalye ng bounty mission, nanginginig ang buong gwardya habang iniaabot ang impormasyon kay Leo. Tiningnan ito ni Leo, galit na pinunit ang dokumento, at umungal, ang moldite na Underground Bounty Society, ang moldite na Amos. How dare they play this trick behind my back? Damn it, ipasa ang aking order. Kung sino man mula sa Underground Bounty Society ang manggahas na lumampas sa Mount Olympus, patayin silang lahat ng walang awa. Sabihin din sa lahat ng nasa labas na bumalik kaagad. Umalangaw-ngaw ang dagandong ni Leo sa palasyo. Hindi nagtagal, sumugod ang isa pang guard na nakasuot ng platinum armor at lumuhad sa isang tuhod. Sabi niya, Lord Leo, nasa labas si Miss Cleo Lovelace at hiniling na makita ka. Kumunat ang noo ni Leo at nakangising sinabi, papasukin mo siya. Kabanata 2570. Maya-maya, lumitaw si Cleo na nakasuot ng mahabang puting damit, trench coat, at high heels. Mukha siyang marangal at matikas. Pumasok siya sa pangunahing bulwagan na may kaakit-akit ng ngiti, ngunit yumuko kay Leo Sainsbury na nakatayo sa kanyang harapan, at sinabing, Lord Leo, medyo matagal na. Medyo madilim ang mukha ni Leo. Nang makita niya si Cleo, ngumiti siya at sinabing, Miss Lovelace, ikinagalak kitang makitang muli. Humalaklak si Cleo at diretsyong sinabi, Panginoon Leo, narito ako ngayon para pag-usapan sa iyo ang punong Diyos at bagong Diyos. Iniisip ko kung komportable na makipag-usap ngayon. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Leo at sinabing, It's convenient, ituloy. Pagkatapos sabihin iyon, sinabi ni Leo sa mga platinum na gwardya sa kanyang tabi, ipakita si Miss Cleo sa kanyang upuan. Hindi nagtagal, umupo si Cleo at sinabi kay Leo, na nakaupo sa kanyang platinum na trono, Lord Leo, sa tingin ko ay alam mo na ang tungkol sa Underground Bounty Society. Ang misyon sa pagkakataong ito ay may napakataas na bounty, at ganap itong nakatutok sa iyo. Iniisip ko kung ano ang iniisip mo tungkol dito. Ngumuso si Leo, pinisil ang mga armrests ng Platinum Throne gamit ang kanyang mga palad, at malamig na sinabi, paano kalakas loob na makialam ang maliit na Underground Bounty Society sa kompetisyon para sa posisyon ng punong Diyos. Pupunasan ko si Lern sooner or mamaya. Ngumiti si Cleo at sinabing, Lord Leo, bagamat mali ang Underground Bounty Society, dapat nating bigyang pansin ang taong nagbigay ng bounty mission sa halip. Ito ang karaniwang kaaway na dapat nating harapin ng sama-sama. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Leo. Tinanong niya, sinasabi mo ba na ang bounty mission na ito ay hindi ibinigay ni Amos? Napangiti si Cleo, umiling, at sinabing, Lord Leo, nagkakamali ka. Ang bounty mission sa pagkakataong ito ay hindi ibinigay ni Lord Amos kundi ng ibang tao na dapat mong kilalanin. WHO. Kumunat ang noo ni Leo, puno ng galit ang mukha. Ang batang patriarch ng pamilya Clark, si Philip Clark, sabi ni Cleo. Nang marinig iyon, biglang tumayo si Leo. Lumakas mula sa kanyang katawan ang nakagagalit na hangarin sa pagpatay, at malamig niyang sinabi, siya nga. Philip Clark. Ang lalaking taga-silangan na iyon na maaaring humawak ng sagradong espada. Kasuklam-suklam.
Mariin ay kinuyong ni Leo ang kanyang mga kamao, punong-puno ng panginginig ang kanyang mukha habang galit na sinabi, masyadong maingay ang pamilya Clark. Ito ang kanluran, hindi ang silangan. Ano ang sinusubukang gawin ng pamilya Clark na nakikialam sila sa halalan ng bagong punong Diyos? Galit si Leo. Ito ay umakyat sa isang labanan ng mga interes sa pagitan ng silangan at kanluran. Ang pamilyang Clark ng silangan ay nagsisikap na makagambala sa saklaw ng impluensya ng mga Diyos sa kanluran. Dagdag pa ni Cleo, Lord Leo, tama ka. Masyadong maingay ang pamilya Clark. Ang pagtatangka ng pamilya Clark na makialam sa Western Underworld ay ganap na nakakasira sa sarili. Kasama sina Lord Zeus at Lord Leo sa paligid ng pamilya Sainsbury, hindi kailanman maaabot ng pamilya Clark ang kanluran. Ang pamilyang Clark ang karaniwang kaaway natin ngayon, Lord Leo. Gaya ng sinabi ko kanina, ang pamilya Lovelace ay palaging tatayo kasama ang pamilya Sainsbury. Hanggat matutulungan ng pamilya Sainsbury ang pamilya Lovelace na makabalik at mabawi ang ating pagkakatapak sa silangan, ang ating dalawang pamilya ay maaaring maging matalik na magkaibigan. Pagdating ng panahon, magiging atin na ang buong mundo. Hahaha. Matapos pakinggan si Cleo, tumawa si Leo at sinabing, Miss Cleo, masyado mong iniisip ito. Hindi ako tanga, at ayaw din ng pamilya Sainsbury na makisali sa silangan. Hinahabol ko lang ang sagradong lungsod na ito at ang Western Realm. Ang pamilya Sainsbury ay hindi interesado sa silangan. Kabanata 2571. Nang marinig iyon, napakunot ang noo ni Cleo at naisip, itong Leo na ito ay hindi naman ambisyoso. Gayunpaman, para sa kapakanan ng pamilya Lovelace, pilit na ngumiti si Cleo at sinabing, Lord Leo, para sa kinabukasan iyon. Sa ngayon, dapat tayong magsanib puwersa laban kay Philip Clark, di ba? Kumunot ang noo ni Leo, tumingin kay Cleo, at sinabing, what do you suggest? Tulad ng dapat mong malaman, kapag nawala ko ang pagkakataong ito, lahat ng pakikitungo sa pagitan natin ay mauusok. Sa makatuwid, umaasa ako na maaari mong katawinin ang pamilya Lovelace at subukan ang iyong makakaya upang matulungan ako. Sabi ni Cleo, pero syempre, the Lovelace family will always stand on your side. Dagdag pa niya, ang bagay na ito ay talagang napakasimple. Kailangan lang nating maglabas ng parehong bounty mission. Tungkol naman sa pamilya Clark, mag-iisip ako ng mga paraan para maantala sila. Tinaas ni Leo ang kanyang kilay at sinabing, kung gagawin natin iyan, hindi ba iyon ang magpapalakas sa kapangyarihan at prestihiyo ng Underground Bounty Society? Napangiti si Cleo at sinabing, nagkamali ka, Lord Leo. Sa rate na ito, ang lahat ng mga bounty hunters ng lipunan ay lalabas sa mga misyon. Ang buong lugar ay magiging isang walang laman na lungsod. Pagdating ng oras, maaari mo silang mahuli ng biglaan at magpadala ng isang tropa ng mga elite na gwardya upang madaling ibagsak ang punong tanggapan ng Underground Bounty Society. Nang marinig ito, ngumiti si Leo at sinabing, kahanga-hanga. Ito ba ang tinatawag na diskarte sa pag-akit sa kaaway palayo sa kanilang kuta? Ngumiti si Cleo at sinabing, ano sa palagay mo, Lord Leo? Pinag-isipan ito ni Leo, pinalakpakan ang kanyang mga kamay, at sinabing, mabuti, sumasang-ayon ako. Pagkasabi nun, kumaway siya sa mga guard at sinabing, ipasa mo agad ang order ko. Abisuhan ng Underground Bounty Society na maglabas ng parehong bounty mission laban kay Amos. Di nagtagal, nakatanggap ng bagong misyon ang Underground Bounty Society. Si Marky Ron, Yale, at Madam Peters ay nakaupo sa meeting room ng punong tanggapan at tumingin sa bagong misyon na kanilang natanggap. Galit na galit si Yale at sinabing, Ron, tingnan mo. Ito ang pinili mong ginawa. Ngayon, si Lord Leo ay naglabas din ng parehong misyon. Kung tumanggi tayo, parang sinasabi natin sa kanluran na sinusuportahan natin si Lord Amos. Nagdilim ang mukha ni Marky Ron bago siya tumawa at sinabing, Yale, huwag kang magalit. Ito ay nasa loob ng aming mga inaasahan. Binanggit ng batang patriarch na si Clark na kung ang kabilang partido ay maglakas loob na maglabas ng parehong misyon, dodoblehin namin ang bounty ng unang misyon. Doble ang dami. Nagulat si Yale. Isa na itong $1 bilyong ngayon. Ang pagdedouble sa halaga ay magiging $2 bilyong. Gaano dapat kayamanan ang isa? Ito ay ganap na naging isang laro ng pera. Sa pagtingin sa labis na pagkagulat na mukha ni Yale, sinabi ni Marky Ron, Yale, dapat kang magtiwala kay Young Patriarch Clark. Ang kanyang mga mali sa pananalapi ay hindi isang bagay na maaari naming tansyahin. Pagkatapos magsalita, sinabi ni Marky Ron sa pamamagitan ng electronic transmission, i-post ang misyon, at kasabay nito, itaas ang bounty reward para sa una, misyon sa $2 bilyong. Sa sandaling ilabas ang misyon, ang buong kanluraning mundo ay nagkakagulo. Opisyal na nag-away sina Leo at Amos. Isang $2 bilyong pabuya laban sa $1 bilyong pabuya.
Ito ay isang laro ng pera. Libreng. Kabanata 2572. Ang Underground Bounty Society ay sabay-sabay na nag-post ng mga update ng 2 misyon at pinataas ang reward ng unang misyon sa 2 bilyong dolyar. Kaagad, ang 2 bilyong dolyar na bounty mission na ito ay dumaan sa buong Underground Bounty Society at sa buong Western Underworld. Ang pangunahing punto ay ang na-update na bounty mission ay hindi nakatarget sa Underground Bounty Society. Kahit na ang ibang puwersa sa itaas ng lupa ay maaaring tumagal sa misyon. Iyon ay tama, kahit sino ay maaaring sumali. Hanggat ang isa ay may lakas ng loob at lakas, ang isa ay maaaring lumahok. Sa pagkakataong ito, lahat ng malalaki at maliliit na puwersa sa kanluran ay naghanda at nagsagawa ng mga emergency na pagpupulong upang talakayin kung kikilos. Siyempre, pagkatapos ng maikling pagpupulong, 70% ng malalaki at maliliit na puwersang ito ang piniling sumali sa bounty team. Sa ilang sandali, ang panawagan na ibagsak si Leo Sainsbury ay kumalat sa buong kanluran. Ang mas nakakatakot ay pagkatapos na mailabas ang misyon, ang mga Sacred Hall ng kanluran na nanatiling hindi gumagalaw ay nagdaos na ngayon ng mga pagpupulong upang talakayin ang mga susunod na hakbang. Sa kanila, ang ilan ay nakatayo sa gilid ni Leo habang ang iba ay nakatayo sa gilid ni Amos. Siyempre, ang mga sagradong bulwagan sa panig ni Amos ay piniling kumilos at nagpasya na bigyan si Leo ng isang nakamamatay na suntok sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, wala silang pagpipilian. Sa sandaling si Leo ay naging bagong punong Diyos, ang naghihintay sa kanila ay ang pagsupil ni Leo sa bawat aspeto pagdating ng panahon, ang mga Diyos ay magdurusa, kaya, maaari lamang nilang piliin na kumilos ngayon. Sa sagradong lungsod ng Mount Olympus, sa loob ng Platinum Palace, galit na galit si Leo matapos niyang malaman ang tungkol sa bagong update na bounty mission. Binasag niya ang maraming bagay sa galit at umungol, "Damn the Clark family, damn Amos. Talagang nakikipagtambalan sila sa akin. Hindi ko sila bibitawan." Puno ng panginginig ang mukha ni Leo habang kumaway siya sa mga nakasuot ng platinum na gwardya sa gilid at sumigaw, makipag-ugnayan sa pamilya Lovelace at sabihin sa kanila kung tutulungan nila akong makuha ang posisyon ng punong Diyos, maaari akong sumang-ayon sa ilan sa mga kondisyon nila, iniharap ko na. Oo, Lord Leo. Ang 3 platinum guard ay magalang na lumuhad sa isang tuhod at mabilis na lumabas ng palasyo. Si Leo ay nagtatampo na nakatayo sa malaking palasyo, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa matinding lamig. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Amos, isang panaginip lang sa iyong bahagi ang pagnanasa sa posisyon ng punong Diyos. Philip Clark at ang Underground Bounty Society, kapag ako ang naging bagong punong Diyos, sisirain ko kayong lahat." Pagkasabi noon ay lumabas na ng palasyo si Leo at pumunta sa lugar kung saan nag-iisa si Zeus. Ito ay isang gusali na hugis pyramid at mahigit 300 metro ang taas. Ito ay may patulis na pangitaas na para bang makakalusot sa kalangitan. Isang metal na globo ang nasuspine sa dulo ng tore. Nagningning ito ng maliwanag at nagpapaliwanag sa buong sagradong lungsod at Mount Olympus. Ang malapit ay isang lupain ng dilaw na buhangin. Ang pangunahing pasukan ng gusali ay isang tatsulok na tarangkahang bato na naganap ng kaukulang imprint o pahintulot ng mga tao sa loob upang buksan ang tarangkahan. Sa sandaling ito, dumating si Leo mula sa malayo na nakasuot ng platinum trench coat. Umakyat si Iai ng mahigit 12 hakbang at tumayo sa tatsulok na pintong bato. Palaipat-lipat ang tingin niya kay Amos, na nakatayo sa kaliwa niya. Siya scoffed. "Amos, hindi ko ine-expect na nandito ka ng ganito kaga." Si Amos ay nakasuot ng itim na sandproof na windbreaker at isang dark golden crown. Pinag-cross niya ang kanyang mga braso at sinabing, malubhang nasugatan si tatay. "Bilang anak, dapat narito ako para bantayan siya." Hihihi. Natatawang sabi ni Leo, "Amos, stop acting in front of me. Higit pa, hindi man lang nakikita ni Ama ngayon, kaya bakit ka pa nagpapanggap na napakabait at maalaga? Sa palagay mo ba maaari kang maging bagong punong Diyos sa pamamagitan lamang ng pagsasabi ng ilang salita?" Napalingon si Amos kay Leo at sinabing, "Kuya Leo, nagkakamali ka. Talagang nagmamalasakit ako sa kalusugan ni tatay. Hanggat siya ay nasa paligid, ang sagradong lungsod ay hindi nasa panganib at ang kanluran ay maaari pa ring mapanatili ang balanse nito." Kabanata 2573. Kumunat ang noo ni Leo at sumigaw, "Tama na. Itigil mo ang iyong mabagal na pagkilos sa harap ko. Kung talagang nagmamalasakit ka kay Father, hindi ka lihim na nakikipagtulungan sa pamilya Clark at sa Underground Bounty Society para labanan ako." Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Amos. Wala talaga siyang kaalam-alam dito dahil 4 na araw na siyang nandito. Nang makita ang kanyang natatarantang hitsura, mas tumawa si Leo at sinabing, "Ang galing mo talagang umarte.
Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Leo sa tatsulok na pintuan na bato at sinabi, Ama, maaari ba kitang makita? Makalipas ang kalahating beat, dahan-daang bumukas ang pinto. Nang makita ang eksenang ito, puno ng pananabik ang mukha ni Leo na may pakiramdam ng higit na nagpapabuti. Tumingin siya kay Amos at sinabing, Amos, tingnan mo ito. Ako ang paborito ni Itay at ang magiging kandidato para sa posisyon ng punong Diyos. Pagkasabi niyo ay sumilip si Leo sa pintong bato. Tumayo si Amos sa pintuan at pinagmasdan ang dahan-daang pagsara ng pinto. Bumalatay sa kanyang mga mata ang kalungkutan at kawalan ng kakayahan. 4 na araw na siyang nagbabantay dito. Gayunpaman ang kanyang ama ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan. Si Leo lang pala ang sineryoso ng kanyang ama. Nanlamig ang puso ni Amos. Tahimik siyang nakatayo sa pintuan ng bato sa huling 5 minuto bago siya lumingon. Ang kanyang windbreaker ay lumipad sa hangin, at ang kanyang madilim na gininto ang korona ay kuminang sa mabuhanging lupaing ito. Biglang, may bakas ng koneksyon sa globo sa dulo ng pyramid. Walang napansin si Amos. Gayunpaman, sa pyramid, may naramdaman si Zeus habang kausap niya si Leo. Nagkidlat sa kanyang mga mata, at malamig niyang tinitigan ang pintong bato na nakakunot ang noo. Sa loob ng pyramid ay isang espasyo. Ang 3 pader ay inukitan ng mga pinagmulan at kadakilaan ng sagradong lungsod, gayon din ang kasaysayan ng mga halimaw na pinigilan sa ilalim ng sagradong lungsod. Sa gitna ay isang bangin, at sa ibaba ay walang katapusang kadiliman na parang impyerno. Isang batong tulay lamang ang nagdugtong sa batong pinto sa gitna kung saan naroon si Zeus. Sa sandaling ito, nakaupo si Zeus sa isang trono na inukit mula sa bato sa gitna. Pamwesto si Leo sa ilalim ng trono at hindi naglakas loob na tumingin ng diretso sa kanyang ama dahil masyadong malupit at napakalaki ng aura ni Zeus. Sa likod ng trono ay may 4 na malalaking inukit na estatwa ng mga dating punong Diyos. Ang bawat punong Diyos ay magkakaroon ng inukit na estatwa dito. Ang mga sandata na hawak ng bawat punong Diyos ay magkakaiba, ngunit lahat sila ay mga banal na sandata. Tumingin si Zeus kay Leo at malamig na nagtanong, sinasabi mo bang may intensyon si Amos na muli ang kapangyarihan at magrebelde? Mabilis na sumagot si Leo, Opo, Padre. Kamakailan lamang ay nakipagtulungan si Amos sa kanilang mabangis na puwersa at nagpaplanong salakayin ang sagradong lungsod upang kumilos para sa posisyon ng punong Diyos. Kabanata 2574. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Zeus. Tinitigan niya si Leo at galit na sinabi, Leo, ikaw ang pinakanatatanging anak ng pamilya Sainsbury at ang paborito kong anak. Alam mo ba ang implikasyon ng iyong mga salita ngayon? Nagulat si Leo at mabilis na ipinagtanggol ang sarili, sinabing, Pare, lahat ng sinabi ko ay totoo. Nakitulungan Amos sa mga panlabas na pakikipagsapalaran para sumugpo ako sa posisyon ng susunod na punong Diyos. Ambisyoso si Amos at gustong kunin ang posisyon mo. Boom! Biglang nagtaas ng kamay si Zeus. Hindi mabilang na nakakasilaw na bughaw at puting kidlat ang bumungad sa kanyang mga palad, na bumubuo ng lambat na bumabalot kay Leo. Binuhat ni Zeus si Leo at pinagalitan, Enough! Leo! Ang huling bagay na gusto kong makita ay kayong magkapatid na magkalaban. Ito ay posisyon ng punong Diyos. Makuha mo man o Amos, isa itong karangalan para sa pamilya Sainsbury. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan mo at ni Amos sa mga araw na ito. Lumabas ka! Pagkatapos sumigaw, itinaas ni Zeus ang kamay at itinapon ni Leo. Bumagsak si Leo sa lupa, nanginginig ang buong katawan. Masyadong nakakatakot ang kanyang ama ngayon lang. Sa harap ni Zeus, si Leo ay parang batang 3 taong gulang nakaharap ang isang matanda. Bumangon si Leo sa takot, ibinaba ang ulo, at tahimik na umalis sa lugar. Gayunpaman, bago siya umalis sa pintong bato, tumangala siya sa kanyang ama na nakaupo sa trono. Ang enerhiya ay tumaga sa kanyang buong katawan, at ang kanyang kapangyarihan sa mga patakaran ay hindi masyadong matatag. Masama talaga ang kalagayan ng kanyang ama. Pagkaalis ng pyramid, tumayo si Leo sa harap ng tatsulok na pintong bato. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng galit. Tiningnan niya ang pyramid bago siya tumalikod at naglakad palayo. Sa pagkakataong ito, nang umalis si Leo, muling umilo ang globo sa tuktok ng pyramid. Sa loob ng pyramid, nakatanggap si Zeus ng mensahe mula sa metal sphere. Umupo siya sa kanyang trono at nakasimangot. Isang masalimuot na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata habang siya ay bumulong-bulong, nagkamali ba ako ng pagpili? Pagkatapos sabihin iyon, isang nakamamatay na katahimikan ang bumagsak sa pyramid. Bumalik sa gilid ni na Philip at Fennel. Sa sandaling ito, nakatayo silang dalawa sa likuran ni Georgina, nakatingin sa kanya habang nag-ooperate ng computer. Gaano katagal? Hindi maiwasang magtanong ni Philip. 2 araw ng diretsyong nagtatrabaho si Georgina.
Sa sandaling ito, siya ay pagod sa pag-iisip, ang kanyang mukha ay medyo mapatla, at ang kanyang noo ay tumutulo ng pawis. Matagal pa, mukhang nadiskubre ng kabilang partido ang aking kinaroroonan at sinusubukan akong subaybayan, sabi ni Georgina habang ang pangit na tingin ay sumilay sa gilid ng kanyang mga mata. Marahang tinapik ng Horace ang balikat ni Georgina at sinabing, naniniwala ako sa iyo. Nagulat si Georgina at napalingon kay Fennel. Sa mga mata na puno ng paghanga at pananibik, sinabi niya, Lord Apollo, huwag kang mag-alala. Tatapusin ko talaga. Pagkasabi nito, tumalikod si Georgina at nagpatuloy sa pag-o-computer. Nag-alab din ang kanyang puso sa paniniwala at pagnanais na manalo sa laban. Oo nga, pagkaraan ng 10 minuto, bumulala si Georgina, nagawa ko na. Ni-bypass ko ang mga server at firewall ng pamilya Lovelace, nahack ko ang pang-eksperimentong data ng kanilang research lab, at nakita ko ang kinaroroonan ng ikatlong memory chip ni Miss Johnston. Ayon sa address na ipinakita dito, ang ikatlong memory chip ay wala sa kanluran kundi sa silangan. Nasa bansa mo. Bayan ko. Sabay na nagkatinginan sina Philip at Fennel, may bakas ng hinala sa gilid ng kanilang mga mata. Nasa bansa pa rin ang pangunahing base ng pamilya Lovelace. Talagang matapang sila. Hindi nagturo sa kanila ang pangyayari noon. Kabanata 2575. Saan ang lokasyon? Mabilis na tanong ni Philip. Nagpaikot-ikot si Georgina at sinabing, ang locus yung ipinakita ng IP address ay nasa isang kagubatan sa hilagang kanluran ng bansa. Ang kanilang punong tanggapan ay nahahati sa 3 lugar. Ang isa ay nasa kagubatan sa hilagang kanluran, ang isa sa modernong lungsod sa silangang baybayin, at ang huli ay tila malapit sa Cockley Mountain sa silangan. Nang marinig ang geographic na coordinate ng 3 locus yung ito, naging mas solemn na ang mga mata ni Philip. Ang pamilya Lovelace ay talagang matapang na hatiin ang kanilang sarili sa 3 base camp at ganap na i-lock ang 3 direksyon ng bansa. Ito ay isang malaking plano. Lalo na yung malapit sa Cockley Mountain. Ang pagpunta ba nito sa Stargate o sa Nonagon? Marahil ay konektado ang pamilya Lovelace sa Nonagon ng palihim. Ipadala sa akin ang partikular na mga coordinate sa pagpoposisyon. Babalik ako agad sa bansa, desisyon at sabi ni Philip. Gayunpaman, umiling si Georgina at sinabing, Mr. Clark, hindi ko makuha sa iyo ang pinakatumpak na geographical coordinates dahil napakatuso ng kabilang partido. Gumagamit sila ng multi-segment na IP address. Maibibigay ko lang sa iyo ang tinatayang saklaw para sa mga lugar na ito. Para makuha ang pinakatumpak na coordinate, kailangan ko silang paynan para ilantad ang kanilang sarili. Ilantad ang kanilang sarili. Si Philip ay sumulyap sa gilid at nakasimangot. Tumango si Georgina at sinabing, oo. Ang ideya ko ay kinuha ang kanilang mga server at ipakita sa kanila upang subaybayan ang aking lokasyon upang magamit ko ang mga anti-tracking na pamamaraan upang matukoy ang kanilang mga geographical na coordinate. Sige at gawin mo, mapilit na sabi ni Philip. Gayunpaman, sinabi ni Georgina, Mr. Clark, pakinggan mo ako. Sa paggawa nito, may malaking panganib na malantad ang ating posisyon. Kapag nalaman ng kabilang partido ang aming lokasyon, maaari naming harapin ang kanilang galit. Hindi ko mahulaan o magarantya ang mga kahihinatnan ng paggawa nito. Matapos marinig mula kay Georgina, naunawaan ni Philip. Ang sakit na ito ay lubhang mapanganib. Kung nakuha ng pamilya Lovelace ang lokasyon, maaari silang gumawa ng mga hakbang laban sa kanila o maging kay Win. Habang tumahimik sina Fennel at Philip, biglang sinabi ni Georgina, sa totoo lang, may ibang paraan. Ano ito? Tanong ni Philip. Sabi ni Georgina, Cleo Lovelace. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Philip at naintindihan kaagad ang ibig sabihin ni Georgina. Sabi niya, gusto mo bang atakihin si Cleo at hayaan siyang manguna sa atin para mahanap ang lokasyon ng pamilya Lovelace? Tumango si Georgina at sinabing, iyon ang plano. Kung makatanggap ng magandang balita si Cleo, tiyak na kailangan niyang bumalik sa punong tanggapan ng pamilya Lovelace. Maari natin siyang sundan at makuha ang lokasyon ng pamilya Lovelace. Tumango si Philip, tumingin kay Fennel, at sinabing, ano sa palagay mo? Naisip ito ni Fennel at sinabing, ito lang ang paraan ngayon. Maaari nating subukan ito. Tumango si Philip, nagpabalik-balik sa silid ng mahabang panahon, at sinabing, ilabas mo ang balita tungkol sa aking ama. Sa tingin ko ang pamilya Lovelace ay dapat na labis na nag-aalala tungkol sa aking ama. Nang marinig ito ni Fennel, agad siyang kumunat ang noo at sinabing, paano natin magagawa iyon? Ang iyong ama ay nagpapagaling pa sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Paano kung malaman ng pamilya Lovelace at maglunsad ng matinding pag-atake? Pagkasabi ni Fennel, may matandang boses na nagmula sa pinto. Ilabas mo ang balita tungkol sa akin.
Sabik din akong makita kung paano umunlad ang pamilya Lovelace pagkatapos magtago sa ilalim ng lupa sa napakaraming taon. Kabanata 2576. Pumasok si Roger, mas maganda ang hitsura, mas mapula ang kanyang kutis, ngunit mas payat siya. Tumangala si Philip na may nakaiwas na ekspresyon at nagtanong, bumabuti na ba ang pakiramdam mo? Magiliw nang umiti si Roger, sinulyapan ang kanyang anak, at sinabing, mas maganda. First time mong magpakita ng concern sa akin. Kumunat ang noo ni Philip at matigas ang ulo, masyado kang mag-isip. Wala akong pakialam sa'yo. Nang makita ito, walang magawang umiling si Fennel. Bahagya siyang yumuko kay Roger at sinabing, Patriarch Clark, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Lumapit si Roger, tumingin kay Fennel nang may paghanga, at sinabing, sigurado ako. Ang mga gawain ng pamilya Lovelace ay ang mga gawain ng pamilya Clark. Ang mga gawain ng pamilya Lovelace ay nangyayari sa direksyon ng mundo. Nauubos na ang oras para sa atin, at gusto kong malaman kung ano ang pinagdaanan ng pamilya Lovelace sa paglipas ng mga taon. Sana makakita din ako ng mga matandang kaibigan na matagal ko nang hindi nakikita. Kumunat ang noo ni Fennel at nagtanong, akala ko ba hindi mo rin alam ang tungkol sa pamilya Lovelace? Ngumiti si Roger at sinabing, nagsagawa ng pag-iingat ang pamilya Lovelace laban sa pamilya Clark. Sa maraming beses, maaaring hindi ako gaanong kilala gaya mo. Mas marami o mas kaunti ang alam ko tungkol sa lahat ng pagkakataong ito, kaya sige lang at gawin ito. Kung may mangyari, ako na ang bahala. Hanggat nabubuhay ako, ang pamilya Lovelace ay hindi mangangahas na gumawa ng anuman. Pagkatapos, sinabi ni Roger kay Philip, kailangan kitang makausap. Nang marinig ito, kumandat si Fennel kay Georgina, at lumabas ang dalawa sa silid. Sa malaking silid, nanatili si Philip na may malamig na mukha. Marahas na umubo si Roger. Bakas ang galit sa mga mata ni Philip, ngunit humakbang pa rin siya, tinulungan si Roger na maupo sa sofa, at sinabing, hindi ka pa magaling. Anong ginagawa mo sa labas? Gagawa ako ng paraan para makita sa pamilya Lovelace. Umupo si Roger sa sofa sa tulong ni Philip at nakangiting sinabi, hahanap ka ng paraan. Ano pa ang magagawa mo? Aasa ka ba sa Shadow Guards o sa iyong Legion of the Sovereign? Aasa ka ba kay Fennel? Nang marinig ito, naging pangit ang ekspresyon ni Philip. Tumingin siya kay Roger na nakakunot ang noo at sinabing, ganoon ka ba talaga kababa sa akin? Sa palagay mo, hindi ko mahanap ang sarili kong solusyon. Humalaklak si Roger at sinabing, anak, hindi kita minamaliit, ngunit marami ka pang puwang para lumago. Ang kinakaharap mo ngayon ay tiyak na hindi katulad ng mga maliliit na away noon. Bago ito, sinadya mo. Ang mga tao at mga pangyayaring naranasan mo noon ay maaaring malutas sa pamamagitan ng pera at kapangyarihan ng pamilya Clark. Gayunpaman, ang mga tao at puwersang kinakaharap mo ngayon ay hindi limitado sa mga sekular na kahulugan. Kahit na kontrolado ng pamilyang Clark ang 70% ng kapangyarihang pang-ekonomiya sa mundo, iyon ay sama-samang pagmamay-ari ng mga pangunahing pamilya at sangay. Ang pangunahing pamilya ay nagmamay-ari ng 30% at ang pamilya ng sangay ay nagmamay-ari ng 20%, habang ang natitirang 20% ay kinokontrol ng iba pang mga sangay sa gilid. Ang pagiging komplikado ng lahat ng ito ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Matapos makinig, malungkot na sinabi ni Philip, lahat ito ay pag-aari ng pamilya Clark, kaya bakit ang pagkakaiba? Kaya hindi ko gusto ang paraan ng pamamahala mo sa bahay. Ang pamilyang Clark ay dapat na kontrolin ng isang tao, at dapat ay mayroon lamang isang tagapagsalita. Kung hindi, ang isang malaking pamilya ay magwawasak ng maaga o huli. Tumango si Roger at sinabing, Phil, kasabay ko ang iniisip mo noong bata pa ako, pero maraming beses, maraming bagay ang hindi madaling malutas. Ang pamilya Clark ay maaaring mabuhay hanggang ngayon dahil lamang sa mga side branch na ito ay nagbigay daan sa amin na lumago at lumawak. Hindi rin maiiwasan na ang mga bagay-bagay ay mawawalan ng kontrol kapag hindi napigilan. Gayunpaman, sumasang-ayon ako sa sinabi mo. Ngunit matanda na ako at wala nang masyadong oras at lakas para ituwid ang pamilya Clark. Umaasa lang ako na makakagawa ka ng matinding reforma, mahigpit na hawakan ang pamilya Clark sa iyong mga kamay, at lumikha ng bagong pamilyang Clark. Ito ang pinakagusto kong makita. Pagkasabi noon ay tila kumikislap ang mga mata ni Roger bago niya tinapik ang kanyang hita at sinabing, let's leave this topic and talk about your opinion about the Lovelace family. Imposibleng ikaw lang ang makitungo sa pamilya Lovelace. Ang mga trump card na hawak mo sa iyong mga kamay ngayon ay maaaring sapat na makapangyarihan sa mga mata ng mga tagalabas, ngunit para sa akin o sa pamilya Lovelace, ang mga ito ay walang iba kundi larong pambata. Hindi na kailangan ng napakaraming tuntunin sa mundong ito. Tanging ang malakas ang batas, at ang mga malalakas lamang ang makakapagpabago ng mga tuntunin.
Ang pamilya Lovelace ay nagtatago sa ilalim ng lupa sa loob ng maraming taon, at parang hindi ko sinubukang subaybayan sila. Pero hindi ko rin kayang harapin ang mga problema nila. Tulad ng pamilyang Clark, ang pamilya Lovelace ay may mahabang kasaysayan. Kung gusto mo talagang harapin sila, hindi pa ngayon ang oras. Kulang pa ang lakas mo. Kabanata 2577. Kumunot ang noo ni Philip, tumingin kay Roger, inilagay ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon, at sinabing, kung gayon mas lalakas ako. Sooner or later, aalisin ko na ang Lovelace family. Hindi para sa iyong dakilang katwiran kundi para sa kapakanan ni Win. Ngumiti si Roger at sinabing, masyado kang tapat. Napatingin si Philip kay Roger. Nag-isip sandali ang huli at sinabing, alam ko na kung ano ang nangyari kay Win. Sa katunayan, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa pamilya Lovelace. Desisyon iyon ni Win. Kung gusto niyang maunawaan ang pamilya Lovelace, maging bahagi ng mga ito, o makuha ang kanyang mga kamay sa kanila, dapat niyang kalimutan ang lahat mula sa nakaraan at ganap na isama sa pamilya Lovelace. Nung umalis ka ng bansa para pumunta dito, minsan nilapitan ako ni Win para pag-usapan ang bagay na ito. Ito ang iniwan niya para sa iyo. Pagkasabi noon ay naglabas si Roger ng isang sulat sa kanyang bulsa at ibinigay kay Philip. Tumayo siya, tinapik si Philip sa balikat, at sinabing, basahin mong mabuti. Bukod sa mag-ina mo, siguradong si Win ang pinakamamahal mo sa mundong ito. Pagkasabi nun ay umalis na si Roger. Tumayo si Philip doon na may sulat sa kanyang kamay. Sandali siyang nag-alinlangan bago binuksan ang sulat. Phil, sa oras na mabasa mo ang sulat na ito, baka nakalimutan na kita. Ito ang aking pinili. Huwag kang malungkot, at huwag kang gumawa ng anuman para sa akin. Gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa pamilya Lovelace, at gusto kong tulungan ka. Ito lang ang paraan ko. Baka isang araw, magkita tayo sa dami ng tao at hindi na kita makikilala, pero dapat alam mo na mahal kita. Hinding-hindi magbabago iyon. Kayo, Mila, at Nelson ay magiging paborito kong mga tao magpakailanman. Phil, ito na ang huling hiling ko sa iyo. Huwag mong hamanin ang pamilya Lovelace para sa akin. Hindi ko alam noon, ngunit ngayon naiintindihan ko na ang pamilya Lovelace ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Tandaan, alagaan mong mabuti sina Mila at Nelson. Mula kay Win na nagmamahal sa iyo. Matapos basahin ang buong liham, hindi na mailarawan sa mga salita ang ekspresyon ni Philip. Namumula ang kanyang mga mata. Para sa kapakanan niya, handang isakripisyo ni Win ang sarili at pumasok sa pamilya Lovelace. Winnie, ipinapangako ko sa iyo na talagang babalikan kita at ibabalik ang iyong alaala. Pilit na pinisil ni Philip ang sulat sa kanyang kamay. Bagamat sinabihan siya ni Win na huwag ay provoke ang pamilya Lovelace, dahil may mga nangyari na, wala nang balikan. Kabanata 2578. Sa pagpayag ni Roger, ipinakilala ni Georgina ang balita tungkol sa pinsala ni Roger sa katulong ng pamilya Lovelace. Oo naman, ang pamilya Lovelace ay labis na nag-aalala tungkol sa balitang ito at agad na nagpadala ng maraming eksperto sa computer upang masubaybayan ang pinagmulan ng balitang ito pati na rin ang IP address ni Georgina. Nakuha na nila ang sakit. Excited na sigaw ni Georgina. Si Philip at Fennel ay nakatayo sa gilid ni Georgina, malapit na pinapanood ang digmaang ito ng teknolohiya ng impormasyon ng walang pulbere. Gaano katagal bago matukoy ang lokasyon ng lokasyon? Tanong ni Philip. Nag-isip sandali si Georgina at sumagot, sa kasalukuyang bilis, kalahating oras na lang. Ganun din, kung hindi tayo makakabitin ng kalahating oras sa ating tabi, malalantad ang ating posisyon. Halatang seryoso ang mukha ni Georgina. Bagaman hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ito, ang mga nakaraang server ay basura. Magagawa niya ito sa loob ng 5 minuto. Kahit na para sa pinakamakapangyarihang server sa Octagon, 25 minuto lang ang ginugol ni Georgina para makapasok. Sa pagkakataong ito, inabot siya ng kalahating oras para matukoy lang ang address ng pamilya Lovelace, na sapat na upang ipakita kung gaano kalakas ang mga setting ng seguridad ng pamilya Lovelace. Okay, sagot ni Philip at tumayo kasama si Fennel sa tabi ni Georgina para pasayahin siya. Sa sandaling ito, dahil sa utos ni Fennel, ang buong Hall of the Sun ay lubos na naghanda para sa labanan. Ang buong base camp ng Hall of the Sun ay pinakilos ang lahat ng puwersa ng depensa sa mga nakapaligid sa lugar. Si Hans at ang kanyang mga tauhan ay malapit nang nagpatrolya sa paligid ng pribadong manor. Ang buong lugar ay napapaligiran ng mga tangke ng labanan at mechanical war corps na may ilang fighter jet na nagpapatrolya sa itaas paminsan-minsan. Ang iba pang mga base ng Hall of the Sun ay nasa defensive lockdown din. Ito ay isang hindi pangkaraniwang pangyayari.
Matapos makitang sarado ang lahat ng mga pangunahing base para sa depensa, maraming puwersa na nagbigay pansin sa Hall of the Sun sa dilim ang nataranta at mabilis na nagulat sa kani-kanilang mga amo. Di nagtagal alam ito ng kalahati ng mga puwersa sa Western Underworld. Nagtaka ang lahat kung ano ang ginagawa ng Hall of the Sun. Anong uri ng kaaway ang nakatagpo ng Hall of the Sun sa oras na ito? Ito ang unang pagkakataon na naglagay sila ng mga ganoong depensa. Hindi ko alam, ngunit kung titingnan ang kasalukuyang antas ng depensa, tiyak na ito ang una. Dahil ba sa pagpili ng punong Diyos? Kikilos ba si Zeus laban kay Apollo? Hindi nagtagal, kumalat din ang naging balita sa ilan pang mga sagradong bulwagan. Matapos matanggap ang balita, ang ilang sagradong bulwagan na hindi maganda ang pakikitungo sa Hall of the Sun ay agad na nagpadala ng mga tao upang mabantayang mabuti ang bawat kilo. Halimbawa, ang Hall of the Underworld. Si Hades ay nakasuot ng robe, puno ng malalakas na kalamnan at tanned na balat. Umupo siya sa kanyang trono, malamig na tumingin sa gwardya na nakaluhod sa lupa sa ibaba, at nagsabi, sigurado ka ba na ang Hall of the Sun ay pumasok sa isang estado ng pagtatanggol? Oo, Lord Hades. Sinasabi ngayon ng buong underworld na ang Hall of the Sun ay nakatagpo ng isang malaking krisis, mabilis na sagot ng gwardya. Kumunat ang noo ni Hades at hinawakan ang noo. Sumilay sa gilid ng kanyang mga mata ang malamig na hangarin sa pagpatay habang bumubulong sa sarili, Apollo, ano ang sinusubukan mong gawin? Pagkatapos sabihin ito, sinabi ni Hades sa kanyang dalawang sugo, ang Black and White Furies, pumunta ka doon ngunit huwag ilantad ang iyong sarili. Bantayan mo lang sila. Huwag kang kumilos hanggang sa huling paraan. Oo, Panginoon Hades. Magalang na tumango ang Black and White Furies, isang lalaki at isang babae, bago sila tumalikod at umalis sa bulwagan. Si Hades ay nakaupo sa kanyang trono sa isang makaharing paraan, ang kanyang mga mata ay nanlamig habang sinasabi niya, Apollo, tingnan natin kung ano ang sinusubukan mong gawin. Sa Hall ng Athena, Kabanata 2579. Ang hot at sexing diyosa na si Athena ay lumabas sa kanyang swimming pool na nakabikini, na nagpakita ng kanyang perpektong katawan. Pinagpag niya ang mga patak ng tubig sa kanyang buhok, kinuha ang lace robe na iniabot ng katulong, at itinakip sa kanyang magandang katawan. Pagkatapos, humiga siya sa beach chair at humigop ng whiskey. Isang bantay ang lumapit sa sandaling ito, yumuko, at nagsabi, Lord Athena, may nangyari sa Hall of the Sun. Nang marinig ito, biglang umupo si Athena, nilingon ang babaeng bantay, at nagtanong, Apollo. Oo, Lord Athena. Ayon sa impormasyong natanggap namin, ang Hall of the Sun ay pumasok sa state of defense. Ang lahat ng kanilang mga base ay sarado upang maghanda para sa labanan. I think they must be in big trouble, sagot ng guard. Bumangon si Athena, inilantad ang kanyang pares ng tuwid na mahabang binti na kinaiinggitan ng hindi mabilang na kababaihan at isang mapagmataas na figure. Lumabas siya sa open-air swimming pool at malamig na sinabi, ihanda mo ang aking battle suit. Pupunta ako sa Hall of the Sim. Hindi nagtagal, isinuot ni Athena ang kanyang platinum battle armor, umalis sa kanyang palasyo, at nagtungo sa base camp ng Hall of the Sun. Kasabay nito, nakatanggap din ng impormasyon ang War God Ares at Fire God Hephaestus mula sa kanilang mga subordinate. Sa Hall of the Sun, hanapin si Apollo. Pinili ng dalawang Diyos na pumunta sa pribadong manor ni Phaenol ng halos sabay. Hindi nagtagal, nagtipon ang tatlong Diyos sa tarangkahan ng pribadong manor ni Phaenol. Bumaba sila sa kanilang mga sasakyan, nagtinginan sa isa't isa, at nagtanong, bakit ka rin nandito? Si Ares, na may matipunong figure at mayabang na tinig, ay naka-cross arms. Puno ng fighting intent ang kanyang mga mata habang sinasabi niya, para mahanap si Apollo para makumplito niya ang deal na ginawa namin bago siya mamatay. Ngumiti si Athena, hindi pinansin ang sinabi ni Ares, at diretsyong naglakad papasok sa mansyon. Nagsama-sama ang tatlong Diyos, at walang nang ahas na pigilan sila. Hindi nagtagal, nakita nila si Phaenol. Galit na tumingin si Phaenol sa tatlong Diyos at nagtanong, bakit ka nandito? Hindi kita ay entertain. Humakbang si Athena, tinitigin si Phaenol gamit ang matatalinong mata, at nagtanong, Apollo, anong nangyayari? May problema ka ba? Kailangan mo ba ng tulong ko? Diretso pa rin si Athena gaya ng dati. Humalaklak si Phaenol, tumingin kay Athena, at sumagot, salamat sa pag-aalala mo. Hindi ko kailangan ng tulong ng sinuman, ayos lang ako. Ito ay kung sakaling may mangyari. Walang dapat ipag-alala. Kumunat ang noo ni Athena at sinabing, kung sakaling may mangyari. Sino ang maaaring gumawa nito sa iyo? Hinaplos ni Phaenol ang kanyang baba at sinabing, ito ay isang personal na bagay, hindi ko masabi sa'yo. Kung wala nang iba, please take your leave.
Sa hindi malamang pagkakataon, pagkatapos sabihin ito ni Fennel, tumayo si Ares, malamig na tinitigan siya, at sinabing, Apollo, awayin mo ako ngayon. Kabanata 2600. Nang marinig ito, halatang galit na galit si Fennel at sinabing, Ares, kailangan ba nating mag-away ngayon? Malamig na sabi ni Ares, oo, ngayon. Kailangan kong pumunta sa North Frost at maaaring wala akong ilang buwan. Bago iyon, kailangan kong lumaban sa iyo. Dumilim ang mukha ni Fennel habang nagtanong, North Frost. Lalabas ba siya? Pagkasabi nito, parehong napatingin sina Athena at Hephaestus kay Ares na may kislap na aalala sa gilid ng kanilang mga mata. Tanong nila, Ares, babalik na ba ang tatay mo? Tumanggaw si Ares na may lungkot sa kanyang mga mata at sinabing, malapit nang matapos ang kanyang parusa at babalik siya. Sa pagkakataong ito, pupunta ako sa North Frost para sunduin ang aking ama. Pagkatapos ay darating ang oras, ang nahulog na hall ng Dragon King ay babalik, na magdulot ng malaking banta sa 12 sacred hall ng kanluran at sa sagradong lungsod. Gayunpaman, siya ang aking ama, kung tutuusin. Mas pipiliin kong sundan siya. Nagkaroon ng katahimikan. Saglit na huminto ang oras sa bulwagan. Ang ama ni Ares ay ang Dragon King na minsang namuno sa Western Underworld sa loob ng 20 taon ng masamang dragon ng impyerno, si Bardas. Siya ay isang napakalakas na pag-iral. Isang powerhouse na namumuno sa Western Underworld sa loob ng 20 taon, the Dragon King of Hell, Bardas. Noon, nakipaglaban si Zeus kay Bardas, at maraming lupain sa kanluran ang nasira. Sa wakas, nakipaglaban sila sa North Frost bago nagawang sugpuin ni Zeus si Bardas at matagumpay na naupo sa trono ng punong Diyos. Pagkatapos ay pumasok siya sa sagradong lungsod. Sa teknikal na pagsasalita, si Ares ay ang inapo ng isang dating punong Diyos. Sila ay pinatalsik ng pamilya Sainsbury. Natahimik si Fennel, tumingin kay Ares, at sinabing, this is your choice, and we have no right to interfere. Dahil gusto mong lumaban, lumaban tayo. Malamig na sinabi ni Athena kay Ares sa sandaling ito, Ares, kailangan mo bang makipag-away kay Apollo? Ang pakikipaglaban ba ang tanging paraan upang malutas ang mga alitan sa pagitan ng mga lalaki? Bakit hindi ka umupo at pag-usapan ito? Tumingin si Ares kay Athena, isang banayad na bahid ng liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata. Aniya, Athena, dapat mong maunawaan ang laban namin ni Apollo ay mangyayari sa huli. Kung manalo siya sa pagkakataong ito, hindi na ako muling tatayo laban sa Hall of the Sun. Pag nanalo ako, sana maalala mo na in love ako sayo. Pagkatapos sabihin iyon, malamig na tumingin si Ares kay Fennel at sinabing, hihintayin kita sa training ground. Pagkatapos, tumalikod si Ares at lumabas ng bulwagan. Natigilan si Athena sa pwesto, na bigla sa sinabi ni Ares kanina lang. In love si Ares sa kanya. Napatulala si Athena. In love talaga sa kanya ang bastos na lalaking iyon. Tumingin si Fennel kay Athena, walang magawang umiling, at sinabing, Athena, masasabi nating lahat na gusto mo ni Ares. Agad na sinaway ni Athena, hindi, ikaw lang ang gusto ko, Apollo. Hindi nakaimik si Fennel. Tumingin siya kay Hephaestus at sinabing, abangan mo ang lugar na ito para sa akin. Si Hephaestus, maamo at matikas pa rin gaya ng dati, ay nagsabi, syempre. Masaya akong paglingkuran ka, Apollo. Pagkatapos noon ay umalis na rin si Fennel sa bulwagan. Napaisip naman si Athena at hinabol siya. Hindi nagtagal, sumabog ang training ground na may nakasisilaw na energy pressure at labanan. Siyempre, pinipigilan ng dalawang Diyos ang kanilang mga kaharian. Pagkatapos ng lahat, kung ang isang ganap na labanan ay nangyari, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Sumabog si Ares na may nagngangalit na hangarin sa labanan tulad ng isang mabagyong dagat o isang mabangis na hayop. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.